hihiram ng kapangyarihan ng mga bituin upang linisin ang mundong ibabaw. So bulag ka pala. Naglabas na ng utos ng pagpatay ang Star Palace sa P Family Fort, pero mayroon pa ring naglakas loob na sinuway at nandito pa rin. Ang alak sa baso ay hindi naubos. Gaya ng mga ulo ng aking mga kaaway. Minsang pinakain ako ng Pay Family Fort. Kayong mga ito ay hindi pwedeng galawin. Isang bulag na amoy, hindi man lang makita kung nasaan ang kanyang mga kaaway, ay hindi dapat magpanggap na bayani. Hindi ako nandito para magpanggap na bayani. Nandito ako para patayin kayo. Patayin siya. Anong klaseng teknik ng espada iyan? Pinapayuhan kita na huwag nang magtanong. Ang 12 bituin ay walang katapat sa mundo. Ako ang ahas ng Star Palace. Bakit hindi ko dapat malaman? Dahil lahat ng nakakaalam ng aking teknik sa espada ay patay na. Gusto kong malaman. Ang lupit ng iyong teknik sa espada. Isang hangin gabi ang nagkakalat ng mga bulaklak na parang bituin. Sa libu-libong puno, na parang ulan ang pagbagsak. Isang hanging gabi ang nagkakalat ng mga bulaklak na parang bituin. Anong teknik ng espada ito? Sino ka talaga? Para sa mga mabubuti sa mundong ito, ako ay nagbibigay ng gantimpala. Para sa mga masasama sa mundong ito, ako ay nagpaparusa. Ako ang nagpapatupad ng hatol ng langit. Panahon ng tag-init. Mag-ingat sa apoy. Panahon ng tag-init. Mag-ingat sa apoy. Yunlong, nakabalik ka na. Binibining Few. Anong dahilan ng iyong pagpunta rito? Nandito ang aking ginang ngayon, upang iwaksi ang kasunduan sa iyo. Ikaw na hamak na bantay gabi. Yunlong, huwag kang mag-akala ng mali. Narito ako para putulin ang kasunduan. Wala talaga akong ibang choice. Ang Xingqiu Palace ay mag-issue ng kill order laban sa aking Mingjian Manor. Makalipas ang 3 araw, plano nilang puksain ang lahat sa Mingjian Manor. Walang dapat mabuhay. Kung hindi natin sila mapipigilan, ikaw ay mapapanganib din. Sa nakalipas na 3 taon, ang aking binibini ay nag-alaga sa iyo ng mabuti. Pinanatili ka niya sa Mingjian Manor, bilang isang bantay gabi. Iyon ay bilang pasasalamat sa iyong naunang pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang binibini mismo ay nasa panganib. Paano pa niya masikaso ang isang bulag na tulad mo? Nagkataon lang na iligtas mo ang aking binibini. Ikaw na bulag na tanga. Kung hindi dahil sa utang na loob ng binibini, isang palakang tulad mo ay mag-aakalang makikipagkasundo sa kanya. Nakatambay lang sa Mingjian Manor, kumakain at naghihintay mamatay. Bantay gabi ka na ng 3 taon. Xiaomi, magpakabait ka. Ang Xingqiu Palace ay darating ng buong lakas. Ayokong masaktan ka. Ikaw ay may kapansanan na kung mawalan ka ng buhay dahil dito. Hindi ba't ako ang may pananagutan sa iyong pagkamatay? Ang kasunduang ito, ang pagputol nito ang pinakamabisang paraan para protektahan ka. Binibining Few, hindi ko kailanman sineryoso ang kasunduang ito. Ang Xingqiu Palace ay gumawa ng napakaraming kasamaan. Bagamat ako ay bulag, hindi ako manonood lang habang pinapayagan silang atakihin ang Mingjian Manor. Sa 3 taong ito, ako ay nasa ilalim ng iyong pag-aruga, Binibining Few. Ngayon, panahon na para bayaran ko ang kabutihang iyon. Bayaran ang kabutihan. Anong kabutihan ang mababayaran mo? Sa pamamagitan ng iyong mga bulag na mata, o sa iyong mahina at payat na katawan? Ang 12 constellation ng Xingqiu Palace ay pawang mga master ng martial arts.
Sila ay pumapatay ng walang awa. Kahit ang aking Mingjan Manor ay nagsugo ng tawag sa mga bayani mula sa malalayong lugar. Nag-aanyaya ng mga champion mula sa lahat ng dako para tumulong. At ikaw ay isang bulag lang. Ano ang magagawa mo? Mag-empake ka na agad at umalis ka sa Mingjan Manor. Humanap ka ng liblib na lugar para magtago. Xiaomi. Tama po, Binibini. Bulag lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa isang hiblaman lang ng iyong buhok. Sinabi ko nang tumigil ka sa pagsasalita. Yunlong. Umalis ka sa Mingjan Manor. Humanap ka ng ligtas na lugar. Mula ngayon, mabuhay ka ng maayos. Ang kasunduang ito. Hindi pa ako pumapayag na putulin ito. Binibini. Ang iyong Phoenix Hairpin ay ibinigay sa iyo ng dating amo. Ito ay walang katumbas na pamanang pamilya. Napakahalaga. Paano mo lang naibigay ito sa kanya? Sa bulag na walang kwentang iyon. Iniligtas niya ang buhay ko. Paano masusukat sa ginto ang isang buhay na nailigtas? Handa pa nga akong pakasalan siya bilang kapalit. Ngunit sa loob ng 3 taon na yon, hindi siya dumating para pakasalan ako. Binibini. Ikaw ay may mataas na pinagmulan. Ang tagapagmana ng famous Sword Manor. Siya ay isang mahirap, bulag, napalaka. Alam niyang hindi siya karapat-dapat sa iyo. Kaya hindi siya maglakas loob na pumunta. Xiaomi, kung sasabihin mo ulit siya ng ganyan, hindi kita patatawarin. Hindi na ako magsasalita pa. Bagamat hindi niya nakikita, siya ay isang lalaki ng katapatan at dangal. Sana lamang makaligtas siya sa kalamidad na ito at maiwasan ang mga kuko ng Star Lodge. Punishment Guard, mag-ulat. Kami ay nagbibigay gana sa Commander. Ang Star Lodge ay kumikilos ng napakalala kamakailan, malayang pumapatay sa mundo ng martial arts. Ano ang kanilang layunin sa likod nito? Nabunyag na ba ninyo? Commander, kami ay nagsiyasat sa lahat ng dako nitong mga nakaraang araw, at sa wakas ay nabunyag ang ilan sa balak ng Star Lodge. Ang kamakailang paghahari ng Star Lodge ay may suporta ng mga wa. Ang mga wa? Ang mga wa ay laging may ambisyon, nagbabalak na lusubin ang Great Xia upang mapamunuan ang mundo ng martial arts. Ang Star Lodge ay kusang kumikilos bilang kanilang tau-tauhan. Pinapatay nila ang mga master ng Great Xia upang pahinain ang ating lakas, magbukas ng daan para sa pagsalakay ng hukbong wa, isang grupo ng mga taksil na basura. Commander, tungkol sa pagpatay sa yumaong emperador, wala pa rin kaming nahanap na anumang bakas. Ang Great Xia Dynasty ay personal na itinatag ng yumaong emperador na nagtalaga sa akin bilang punishment commander upang itaguyod ang katarungan sa lupain para sa pagpatay sa yumaong emperador. Ako mismo ang maghihiganti. Ipagpatuloy ang investigasyon. Ipinangangako namin ang aming buhay para sumunod sa iyo, Commander. Ipinangangako namin ang aming buhay para sumunod sa Commander. Ang bilis ko kahapon, ginawa ko para kay Yunlong. Nakalimutan kong ibigay sa kanya. Binibini. Masyado kang mabait kay Ling Yunlong. Hindi lang ibinigay mo ang pamanang, gintong Phoenix Hairpin. Ikaw pa mismo, ang gumawa ng damit para sa kanya. Yung kasuotang iyon, inabot ka, Binibini, ng isang buwang buo para gawin. Hindi siya karapat-dapat na isuot iyon. Binibini. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong pumasok sa aking tanyag na espada manor. Ha 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 ha. Matagal ko nang narinig na ang dalaga ng tanyag na espada manor, si Fu Qingqiu, ay walang katulad na kagandahan. Ngayong nakita kita. Talaga nga, totoo ang mga chismis. Ah, ha 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 ha. Ang ganda-ganda. Isang mukhang kayang gumiba ng mga lungsod at kaharian. Sa pagtingin sa'yo, ang matandang baboy na ito ay nabibighani. Ha 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 ha. Gago ka, tumigil ka sa kalokohan mo. Sino ka? Munting maganda,
makinig kang mabuti. Ako ay mula sa palasyo ng bituin. Isa sa 12 bituin, ang baboy. Sa loob ng 3 araw, ang tanyag na espada manor ay gigibayin ng aking palasyo ng bituin. Walang may iwan na buhay. Ang matandang baboy na ito ay narito ngayon ng espesyal para kunin ang isang kagandahan tulad mo, na singganda ng bulaklak at jade. Pabalik sa palasyo ng bituin para hindi ka sa 3 araw mula ngayon mamatay kasama ng tanyag na espada manor at magkaroon ng mabangong jade-like na kamatayan. Sayang na sayang, ang ganda mong mukha. Ha 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 ha. Masamang demonyo, nangangarap ka. Ang kapal ng mukha mong isipin, na mahipo mo ang aking binibini. Kung kaya ko o hindi, ay hindi para sa iyo magpasya. Ang matandang baboy na ito ang magpapasya. Ha ha ha. Munting maganda, ngayon, nakikita mo na kung gaano kalakas ang matandang baboy na ito. Sumama ka ng tahimik sa matandang baboy na ito. Pabalik sa palasyo ng bituin, papakiligin kita ng matandang baboy na ito na diskarte sa labanan. Gagawin kitang parang nasa langit at ulit-ulitin. Ha 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 ha. Ubo, ubo. Yunlong, may mga tao mula sa palasyo ng bituin dito. Tumakbo ka na. Ayan. Yunlong, may mga tao mula sa palasyo ng bituin dito. Kailangan mong umalis. Umalis ka na. Binibini. Anong nangyayari? Sa tono ng boses mo, nasaktan ka. Ha, akala ko, nagpadala ang tanyag na manor ng espada ng mga tunay na eksperto. Pero sa huli, isang bulag na bantay lang pala. Sa boses mo, hindi ka galing sa tanyag na manor ng espada. Lenin. Yunlong, Binibini. galing siya sa palasyo ng bituin. Isa sa 12 konstelasyon, si Haizu. Kilala ang 12 konstelasyon sa pagiging walang awa at mabagsi. Pumapatay ng walang habag. Yunlong, kailangan mong umalis. Umalis ka na. Ikaw na walang kwenta, bulag na basura, nasa krisis tayo dito, at nagsasalita ka pa rin ng ganyan. Bakit hindi ka nalang tumakbo, at humingi ng tulong para kay Binibini? Humiling ng tulong. Hindi na yan kailangan. Ako lang, ay sapat para patayin silang lahat. Ha ha ha, ikaw papatay sa amin. Ito ang pinakamalaking biro na narinig ko. Isang bulag na hindi makakita ng daan. Walang kwentang basura. Isang walang pag-asang talunan. Isang walang silbing basura. Paano ka nang ahas magsalita ng ganyang kalokohan? At gumawa ng mga maling paratang? Sa harap ni Panginoong Haizu, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ikaw na bulag na tanga. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, lumuhod ka. Ngayon din, kung hindi, dadagdagan ko ng ilang butas. Ang ulo mo. Yunlong, Ling Yunlong, nawala na ba ang isip mo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Wala ka naman kundi isang walang kwenta, na bantay na tinaguyod ni Binibini sa loob ng 3 taon. Walang silbi. Ano ba ang gusto mong patunayan? Nagpapanggap para iligtas si Binibini. Ha ha ha. Yunlong, mabangis ang 12 konstelasyon. Wala silang iniiwang buhay saan man sila pumunta. Walang natitirang survivor. Ako ang haharang sa kanya. Ikaw, umalis ka. Umalis? Ha? Wala nang pag-alis ngayon. Ngayon, makikita ko kung gaano kakaya ang isang bulag na basura tulad mo. Gusto mo akong patayin? Ako ay isang bantay. Pero bukod sa pagiging bantay, minsan mas gusto ko. Ha ha ha. Miss, tingnan mo siya. Nagsasabi pa rin siya ng kalokohan sa ganitong pagkakataon. Baliw na yata yan. Oh, please, laban, sa payat mong katawan. Ako, si Old Pig, sa aking 180 pound, 9-tooth rake, malamang hindi mo pa nga mabuhat yan. Itong bulag na ito, baka naman, nakapag-aral ng walang kapantay na banal na kakayahan sa kanyang mga panaginip at naparito para magmayabang. Gusto mong makipaglaban? Sa tingin ko naghahanap ka ng bagbog. Yunlong, Kinkyu, sa nakalipas na 3 taon, inalagaan mo ako, nang higit pa sa sapat. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Siyempre, hindi ito para umalis ka. Ito ay para maglaho ka. Maglaho, sa tingin ko talaga ay, ang kapal ng mukha mo. Itong bulag na ito, walang dalang sandata, at gusto mong magpakabayani para iligtas ang dalaga, may mga tao, nasawa na sa buhay. Yunlong, wala kang sandata. Paano mo sila makakalaban? Umalis ka na dito. Ang espada mo kanina, nahulog doon, di ba? Hahaha, hoy, itong bulag na ito, talagang katawa-tawa. Hindi ako makapaniwala. Itong bulag na ito, nagpapatawa ba siya para aliwin tayo? Noong unang panahon, may bulag na humipo ng elepante. Ngayon, mayroon tayong bulag na humahanap ng kanyang espada. Itong walang pag-asa, na walang kwenta, naghahanap-hanap, malapit nang makarating sa impyerno.
ang sibilisasyon ng Great Xia sa loob ng libu-libong taon ay pinakamatingkad na naipakita ng mga tula ng Tang at liriko ng Song. Ginagamit ko ang mga tula ng Tang at liriko ng Song bilang gabay. Isinasanib ang mga ito sa landas ng pagpapatalas ng espada. Tinatawag ko ito ang dakilang sining ng espada ng Xia. Ikaw, gusto mo bang mamatay sa ilalim ng aking teknikang isang tanggulan sa gitna ng libong taluktok o sa ilalim ng isang talon na bumabagsak ng 3,000 talampakan? Tangang bulag ka. Pigilan mo ang drama. Kayong dalawa, hulihin siya, patayin siya. Lasing, tinatamaan ko ang ilaw para masdan ang aking espada. Nananaginip ng mga trompeta na umaalingaw-ngaw sa kampo. Ang mamatay sa aking kamay ay isang karangalan para sa iyo. Ling Yunlong, siya pala ay isang dalubhasa sa espada. Ang tindi at ganda ng kanyang paggamit ng espada. Wala pa akong nakitang ganyan. Imposible, Ling Yunlong. Paano niya nakuha ang ganoong kagalingan? Anong klaseng salamangka ang ginamit mo? Isa ka lang bulag na mabaho. Paano mo magagawa ang nakakatakot na paggamit ng espada? Mas naniniwala ka pang, gumamit ako ng itim na mahika. Kaysa tanggapin na, ako, isang bulag, ang tumalo sa 2 tauhan mo. At kanina, ang aking paggamit ng espada ay perpektong sumalamin sa pagsira sa formasyon ni Xinkiji. Napakaganda, pero wala kang pagpapahalaga dito. Ikaw talaga ay nakakadismaya. Lenwe, bulag ka, gago. Huwag mong isipin na dahil pinatay mo ang 2 sa mga tauhan ko ay may pag-asang makalaban mo ako. Isa ako sa 12 celestial constellations. Humihigop ng kapangyarihan mula sa mga konstelasyon upang linisin ang mundong ito. Ngayon, papatikimin kita ng aking 19 na landas ng masamang kalawit. Yak siya sumasabog sa dagat. Hindi mo ba nakita ang tubig ng ilog dilaw na bumababa mula sa langit? Tumutulin patungong dagat at hindi na muling babalik. Hindi mo ba nakita, sa makinang na salamin ng mataas na bulwagan, ang pagluluksa sa puting bukid? Maging ang maitim na sukla sa madaling araw, sa gabi naging niebe. Talagang hindi ko inaasahan na ang bantay gabi mula sa famous Sword Manor ay ganito kalakas. Sa susunod mong buhay, mag-aral kang mabuti. At tunay na pahalagahan ang kapangyarihan ng tula. Isa ako sa 12 konstelasyon, isang pangunahing master ng mundo ng martial arts. Ngunit hindi ako, katapat ng isang galaw mo lamang, pangunahing master ka. Dahil ang lakas mo ay hanggang doon lang. Ngunit ako'y isang pangunahing master. Dahil ang pangunahing master, ang pinakamataas na naririto. Yunlong. Palagi kong naramdaman na hindi ka ordinaryong tao. Hindi ko lang akalain na ikaw pala ay isang master na lubhang nakatago. Ang mga napakagandang teknik ng espada. Hindi pa ako nakakita ng tulad noon. Ni hindi ko pa narinig. Miss, itong Haizu ay palaging ang pinakamahina sa 12 konstelasyon. Ang pagtalo sa kanya ay hindi naman talaga kahanga-hanga. Xiaomi, paano mo nasabi yon tungkol sa kanya? Iniligtas tayo ni Yunlong. Ako, sinasabi ko lang ang totoo. Binibining few. Magpaalaga ka sa mga bangkay na ito. Itapon ng mga ito. May ilang bagay akong asikasuhin. Aalis na ako. Ling Yunlong. Ling Yunlong. Saan ka ba nagpunta? Dumating ang aking ginang para magdala ng damit sa iyo. Mukhang wala si Yunlong dito. Binibini, bukas, ang palasyo ng Starry Abode ay maglulunsad ng malaking atake. Sa kanyang limitadong kakayahan, hindi siya katapat nila, malamang natakot siya, at tumakas. Ang palasyo ng Starry Abode ay walang awa. Sa mundo ng martial arts, sinumang itinakda nilang patayin ay nagwawaka sa buong pamilyang nilipol. Hanggang sa huling tao at hayop kung talagang umalis na siya, ang tanyag na sangkalan ng tabak. Sana lang manatili siyang ligtas sa kanyang paglalakbay. Ang Ling Yunlong na yun, malamang ay nagtatago na ngayon sa ilang butas ng daga. Gayunpaman, basta't maiwasan niya ang sakunang ito, at mapanatili ang kanyang buhay. Makakatulog na ako ng mahimbing. Binibini, ikaw talaga, nagmamalasakit sa kanya. Napakasipag mo sa paggawa ng mga damit na ito. At ano naman ang ginawa niya? Tumakas ng walang palem.
HMPH. Ginawa ko ang lahat ng ito nang hindi umaasang may kapalit. Basta't mabuhay siya ng maayos, sapat na yon para sa akin. Bukod pa riyan, iniligtas niya ulit ako kahapon. Binibini. Kung talagang nagmamalasakit sa iyo ang bulag na yun, bakit hindi siya pumunta para protektahan ka kapag inatake ng palasyo ng Starry Abode bukas? Bakit kanya iiwan ng ganito? Gayunpaman, nagpadala ng panawagan para sa mga bayani ang Panginoon ng Sangkalan. Maraming eksperto sa martial arts ang darating bukas para tumulong. Hindi natin kailangan ang bulag na Ling Yunlong na yun. Yunlong. Sana ay magkita pa tayo. Muli. Siya lang, ang tunay na mabait sa akin. Matandang kaibigan, 3 taon nang wala sa kaluban. Malamang nauuhaw ka na. Ginoong Few. Ako si Zhao Meng ng banal na sekta ng Martial. Narito upang mag-alok ng aming tulong. Ginoong Few. Ginoong Zhao. Talagang hindi ko inaasahan na ang palasyo ng bituing kanlungan ay biglang lalakas ng ganito at magiging napakapusok. Nangangahas silang targetin ang tanyag na manor ng espada ng isang utos ng pagpatay. Kami sa banal na sekta ng Martial ay hindi mananatiling walang kibo. Ginoong Zhao, ang pagdating ng banal na sekta ng Martial ngayon ay tunay na isang biyaya mula sa langit sa iyong tulong. Ang tanyag na manor ng espada sa pakikibaka nito laban sa palasyo ng bituing kanlungan ay nakakuha ng mas malaking tsansa ng tagumpay. Hahaha, tayong lahat ay magkakapatid sa mundo ng Martial. Nararapat lamang na sa panahon ng panganib ay magtulungan tayo ng sabay-sabay. Ako, si Fu, ay nag-aalay ng aking pinakamalalim na pasasalamat. Hahaha, Kuya Few, ako si Xiao Yichen ng makalangit na sekta ng espada. Si Xiao Yichen ay dumating tulad ng ipinangako. Kami sa makalangit na sekta ng espada ay nag-aalay ng aming sarili sa espada upang kung kailan ang mundo ng Martial ay humarap sa panganib, ay makapaghugot kami ng aming mga espada upang ipagtanggol ang matuwid na landas. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang mabangis na mga teknik ng espada ng makalangit na sekta upang tulungan ka, Kuya Few, wasakin ang masamang kayabangan ng palasyo ng bituing kanlungan. Ginoong Xiao, ang iyong personal na pagdating ay ang pinakamalaking karangalan para sa aking tanyag na manor ng espada. Ginoong Fu. Ang palasyo ng bituing kanlungan ay salot sa mundo ng Martial. Marami ang kanyang mga kasalanan. Sa pagkakataong ito, dahil sila ang lumapit sa atin, ang aking alyansa ng bakal at dugo ay sisiguruhin nilang matutunan na ang mga puwersa ng katarungan ay matalas at hindi mapipigilan. Pinuno ng alyansang Lin. Ang tulong na ito sa aming oras ng pangangailangan mula sa alyansa ng bakal at dugo ay isang bagay na ako, si Fu, ay hindi kailanman malilimutan. Ginoong Few. Ang tanyag na manor ng espada ay isang kilalang at matuwid na sekta. Paano ito mabubuli ng mga erehe at demonyo? Ang aking lipunan ng galit na lamesa ay tiyak na tatayo kasama ang tanyag na manor ng espada. Sabay na umaabante at umuurong, magkakasamang humaharap sa buhay at kamatayan. Salamat, pinuno ng alyansang Son. Pinuno ng alyansang Sun. Engan. Binibini, ang daming pangunahing mga maestro mula sa mundo ng Martial ang dumating. Mukhang ang palasyo ng bituing kanlungan ay walang dapat katakutin. Xiao Mei. Sabihin mo sa akin. Umalis na ba talaga si Ling Yunlong? Siya'y walang kwentang putik lamang, isang bulag na tanggang walang silbi. Nang marinig ang masamang pangalan ng palasyo ng bituing kanlungan, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na manatili at samahan tayo? Mabuti na lang at umalis na siya. Ling Yunlong. Pinuno ng manor. Si Ling Yunlong ay dumating upang mag-alok ng kanyang tulong. Ano ba ang narinig ko? Gusto pang tumulong sa laban ng isang bulag. Maliit na bulag, nakikita mo ba kung nasaan ang mga taga Star Palace? Ha? Huwag mo kaming maging pabigat, at kaming pa ang magprotekta sa'yo. Nakakatawa naman.
Di ka nga makalakad ng tuwid, nangunguna ka pang magsalita, sasabihin mong tutulong ka. Katawa-tawa. Anak, huwag kang magpakagago. Ito'y laban ng buhay o kamatayan. Sa Star Palace, hindi ito bagay na dapat pakialaman ng isang bulag. Humanap ka na lang ng pagtataguan. Huwag kang magpahiya dito. Ang aking Iron Blood Alliance ay sama-sama lamang sa malalakas. Isang walang kwentang bulag na tulad mo, ay hindi karapat-dapat na tumayo sa aming tabi. Bulag na gago, nandito ka pa. Akala ko, ay tumakbo ka na, ng malayo. Ling Yunlong, ikaw, di ka umalis? 3 taon na ang nakalipas, nagkasundo tayo sa kasal. Hindi ko naman seryosong tinanggap ang kasunduang iyon. Pero ngayon, pakakasalan kita. Pakakasalan ng aking ginang. Bulag na gago. Naawa lang siya sa'yo. Pinayagan kanyang manatili rito bilang bantay gabi sa loob ng 3 taon. At may lakas ka pa ng loob na humingi ng higit pa. Sinusubukan mo talagang umakyat sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa aming famous Sword Manor. Ano, ikaw, isang bulag na bantay gabi? Paano ka nagkaroon ng kasunduan sa pagpapakasal sa anak ng famous Sword Manor kay Fu Qingqiu? Qingqiu, ang pinakamamahal na anak ni Ginoong Fu. Ginoong Fu, paano mo maaaring ipangako si Qingqiu sa isang tulad niya? Hindi mo ba sinisira ang kaligayahan ni Qingqiu habang buhay? Iyan ba ang gusto mo? Isang bulag na bantay gabi, wala siyang kasanayan sa martial arts, wala siyang itsura. Paano niya maaaring pakasalan si Fu Qingqiu, isang kagandahang tulad ng diyosa? Sayang na sayang, talagang nakakagalit. Palakang nangangarap sa laman ng sisna. Katarantaduhan. Mga kababayan. 3 taon na ang nakalipas, ang aking anak na si Fu Qingqiu ay tinambangan ng 3 master mula sa Star Lodge. Sina Yinho, Shenhao, at Zugo. Malubha siyang nasugatan, at napilitang tumalon sa dagat para makatakas. Si Ling Yunlong ang nakakita. Kay Qingqiu na walang malay. Sa tabi ng ilog, siya ang nagligtas sa kanyang buhay, upang mabayaran ang utang na loob na ito. Kusang loob na pumayag si Qingqiu na pakasalan siya. Bagamat siya ay bulag, taglay niya ang puso ng isang tunay na bayani. Isang bulag na bantay gabi na tulad niya, may lakas ng loob na magsermon sa amin tungkol sa kabayanihan. Bagamat ang aking mga mata ay bulag, ang aking puso ay hindi. Itatanong ko sa inyong lahat, ano ang isang bayani? Ano ang ibig sabihin ng maging isa? Ang tunay na bayani ay isang taong may pambihirang kasanayan sa martial arts. Kilala sa buong mundo ng martial arts. Sila lamang ang karapat-dapat sa ganoong titulo. Ikaw, isang bulag, isang lubos na walang kwentang tao. Sa mundong ito ng martial arts kung saan ang malakas ang nananay, wala ka kundi isang langgam na madaling mapisa. Paano ka naglakas loob na magsalita patungkol sa pagiging makatarungan? Wala ka sa iyong elemento. Ang isang bayani ay dapat nagmula sa isang prestigyoso at makatarungang sekta na may mataas na katayuan at pambihirang estado, saka lamang nila maitataguyod ang mundo ng martial arts sa tamang landas. Ikaw ay isang bulag lamang na naghihikahos bilang isang bantay gabi. Wala kang sekta, walang kinabibilangan, mababa ang iyong estado. Ang mga salitang pagiging makatarungan at kabutihan ay sagrado. Hindi ito para sa mga katulad mong magdungis. Sa mundo ng martial arts, ang isang bayani ay kayang baguhin ang takbo ng labanan at magtipo ng iba sa isang tawag lamang. Tignan mo ang sarili mo, kung may magsasaga sa'yo, hindi mo man lang maiwasan. Anong pag-uusapan ng pagiging makatarungan? Humanap ka ng lugar na magtago. Huwag ka nang magpahiya dito. Kung hindi, pagdating ng Xingqiu Palace, isang hampas lang, patay ka na. Kaya nga, ang isang bayani ay dapat may mabagsik na pamamaraan at malakas na lakas bilang sandigan. Ikaw, isang bulag, wala kang kakayahang lumaban. Isa ka lang pabigat kung magtatago ka. Anong karapatan mo para makipag-usap sa amin? Kung may puso ka bang makatarungan, ito ay isang paglapastangan sa mismong salitang bayani. Mga kasama, huwag ninyong maliitin si Ling Yunlong. Bagamat hindi siya nakakakita, hindi siya ang walang kwentang lalaki na sinasabi ninyo kahapon lang. Nag-isa niyang hinarap si Haizu ng 12 stars, walang takot, at pinatay siya. Ha 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 ha. Binibining Fu, kung ang isang bulag ay maaaring maging dakilang bayani, ako, si Zhao Meng, ay maaari na ring pumitas ng mga bituin sa langit. Isang bulag, ang tumalo sa isang master mula sa Xingqiu Palace. Sino ang maniniwala dyan? Tiyak ang bulag na ito ay magaling lang magsalita. Sa ilang salita lamang, nagawang malito niya si Binibining Fu at baliktarin ang tama at mali. Hindi totoo yan. Karapat dapat si Yunlong. Ano naman kung may puso siyang makatarungan? Isa lang yan dagdag na bangkay. Hihiram ng kapangyarihan ng mga bituin. Upang walisin ang mortal na mundo. Mga master ng Xingqiu Palace. Xiao Fu, Zhen Shanyu,
Singsu Palace, ang lakas ng loob mo, nagdala ka talaga ng napakaraming tao. 12 stars. Alyansa ng bakal at dugo, pintuan ng banal na sining ng pakikipaglaban, samahan ng galit na sibat, sekta ng makalangit na espada, sakto ang timing, ang aking palasyo ng tirahan ng bituin, ang magsasama-sama sa inyong lahat ng isang bagsakan. Kayabangan. Ang palasyo ng tirahan ng bituin ay tiyak na, naghahanap ng kamatayan, mangahas na kumilos ng napakawalang galang, sa harap namin ng mga maestro. Kayong mga tampalasan, paano kayo nang ahas magsalita ng ganoong kalokohan? Ako, si Sun Yidao, ay naglibot sa mundo ng martial. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakakita ng sinuman, na ganoon ka-ignorante at mapagpalagay. Isang grupo ng mga tanga. Mamamatay kayong lahat dito. Wuma, Chou Niyo. Sa loob ng palasyo ng tirahan ng bituin, pangalawa at pampito lang ang ranggo ninyo. Sa dalawa lang ninyo, akala ninyo kayang sapulahin ang lahat ng bayani na naririto? Pangarap lang iyan. Kayo na tinatawag na matuwid na mga sekta, ay pwedeng magsama-sama para magpainitan. Bakit hindi pwedeng ang aking palasyo ng tirahan ng bituin, ay tumawag ng tulong mula sa labas? Haiten Michurugi Ryu ng lupain ng Wa. Ako si Sato Hayato, bumabati sa inyong lahat. Wuma, Chou Niyo. Wuma, Chou Niyo. Nakipagsabuatan nga kayo sa mga kontrabida. Mga hayop na mas mababa pa sa baboy at aso. Nabaliw na kayo, nakipag-alyansa sa mga tagawa. Ang gawaing ito ng pagtataksil sa inyong bansa para sa kaluwalhatian ay lubos na kasuklam-suklam. Kayong mga kontrabida, gumagawa ng lahat ng kasamaan araw-araw, naglalabas ng pagdanak ng dugo at kaguluhan sa mundo ng martial ay sapat ng masama. Ngayon nakikipagsabuatan kayo sa mga tagawa, sinusubukang gamitin ang mga panlabas na puwersa upang puksain ang mundo ng martial ng gitnang kapatagan. Ang inyong mga intensyon ay hindi mapapatawad. Ang lupain ng Wa at ang aming dakilang Xia ay may malalim na pagkamuhi sa bawat henerasyon. Paano kayo nang ahas makipagsabuatan sa mga tagawa? Magaling palasyo ng tirahan ng bituin. Upang mangibabaw sa mundo ng martial, dadungisan pa ba ninyo ang inyong mga ninuno? Ang mundo ng martial ay malupit, ang tanging tamang landas ay kumapit, sa malakas. Si Sato Hayato, binigyan ng karangalan bilang, ikatlong banal na mandirigma ng espada ng Wa. Ay 100 beses na mas mabuti, kaysa sa inyong mga basurang nagmamalinis. Sa pagsama sa lupain ng Wa, magkakaroon kami ng walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian. Naiinggit lang kayo. Mga Ginoo, ang dakilang Xia ay may lumang kasabihan. Ang matalinong tao ay sumusuko sa kalagayan. Sumuko sa aming dakilang Wa, at kayamanan at kaluwalhatian ay mapapasa inyo. Ang lupain na ito ng dakilang Xia ay hindi magtitiis ng kayabangan ng Wa. Walong hiwa ng galit na sibat. Ang tapang ng sibat, talagang malakas at kahanga-hanga ang teknik ni Ginoong Sun sa sibat. Wala talagang pag-asa ang kalaban. Napakabagsik ng estilo ni Sun Yidao sa sibat. Bawat hampas ay nakamamatay. Matatalo siya sa loob ng 10 galaw. Itong lalaking ito, at naglakas loob pa siyang tawagin ang sarili bilang pangatlong sword saint ng Japan, ang Ferocious Blade 8 Slashes. Hindi man lang siya ng ahas na tumanggap ng isa, ha ha ha. Mukhang itong tinatawag na pangatlong sword saint, si Sato Hayato, ay puro palabas lamang. Mukhang magaling pero walang kwenta sa laban. Miss, tingnan mo. Si Senior Sun talaga ay isang pangunahing master ng martial world, napaatras na sa takot ang Hapones na swordsman. Ang ating Great Xia Martial World ay naglabas ng napakaraming bayani. Bakit tayo matatakot sa iisang Hapons na sword saint? Si Sun Yidao ay hindi kalaban ng Hapons na swordsman. Hoy, bulag ka, ni hindi mo nga makita, nang ahas ka pang magkomento, tungkol sa sitwasyon, malinaw na nakalamang si Senior Sun. Nasa depensiba na, ang Hapones na swordsman, tapos ikaw, nagsasabi ng kung ano-ano, nakakatawa. Sa 3 galaw, matatalo si Sun Yidao. Sige, tapos na ako sa paglalaro. Tandaan mo ito, ang masaksihan ng aking sibat ay ang pinakamalaking karangalan ng iyong buhay. Ano? Ito ba ang Japanese Flying Heaven Sword style? Paano ito nangyari? Ang Ferocious Blade 8 Slashes ni Ginoong Sun, ni hindi man lang ito na-block. Anong klaseng sword technique? Ang Flying Heaven Sword style na ito. Nagpapakumbaba pala ang Hapons na swordsman na ito.
Ang hampas na yon, ang lakas at bilis. Paano naging ganito kalakas? Akala ko ayaw niyang makipaglaban dahil hindi siya kalaban. Kaya pala, pinag-aaralan niya ang teknik ni Son Yi daw. Tapos nagbigay ng isang nakamamatay na hampas. Ang taktika at katusuhan ng Hapones na swordsman na ito, nakakatakot iyon. Napakalakas ni Senior Son. Paano siya natalo ng ganito? Masyadong mabagsik ang Hapones na si Bat. Yunlong, paano mo nalaman na matatalo si Senior Son? Ginoong Fiu, ako, si Sun Yi daw, ay naglibot sa mundo ng martial arts sa kalahati ng aking buhay. Ipinagmamalaki ko ang aking walang katulad na husay sa paghawak ng espada. Pero hindi ko inakala na sa harap nitong Japanese Sword Saint ay ganito ako kalayo ang agwat. Ginoong Son, huwag mong sisingin ang iyong sarili. Ang mga Hapones na ito ay tuso at mapandaya. Masyadong mabagsik ang kanilang mga atake na ikaw ay nakalamang kanina ay sapat nang nagpakita ng lakas ng espadahan ng ating dakilang siya. Ang pagkatalo ngayon ay hindi pagkukulang ng iyong kakayahan. Nagmamayabang pa rin. Kayong mga tinatawag na master, sa harap ng dakilang Japanese Sword Saint, ay walang kwentang lahat. Bawat isa sa inyo, nagpapanggap ng mga mabubuting sekta, nagmamalaki sa mundo ng martial arts. Pero kapag nakaharap na sa tunay na master, hindi man lang kayo tumagal ng isang galaw. Lumuhad at magmakaawa ngayon. Marahil, si Lord Sato, ay maaaring patawarin ang inyong kahabag-habag na buhay. Akala ko'y puno ng magigiting na bayani ang dakilang siya. Mga walang katulad na henyo. Sino ang mag-akala? Sa ilalim ng espada ng aking Haiten Mitsurugiryu, bawat isa sa inyo ay wala kundi mga langgam na kayang durugin ng aking mga kamay. Mga kahabag-habag na mahihina. Ha 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 ha! Sino ang langgam? Ang espada ng aking Heavenly Sword Sect ang magpapakita sa'yo. Ginoong Xiao. Kahit si Sect Leader Xiao ay hindi kalaban. Ang espada ni Sato Hayato. Walang sinuman dito ang makakatiis. Sa pagsasama ng Star Palace at Japan, ang Cloud Sword Manor ay wawakasan ngayon. Muling pinatunayan mo na ang mundo ng martial arts ng dakilang siya ay puno ng kahabag-habag na langgam. Lumuhod sa harap ko. Hindi. Huwag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Kung gayon, talikuran mo ang iyong mga sining panlaban at sumuko ka sa aming dakilang bansa ko. Maging aso ka namin. Ang makadiyos na kapangyarihan ni Lord Sato ay yumayanig sa mundo. Ang mundo ng martial arts ng Daxia ay talagang parang mga langgam sa harap mo. Tatalikuran ko ang aking martial arts. Handa akong maglingkod sa iyo ng tapat. Magiging baka o kabayo ako ng walang reklamo. Xiao Yichen, walang hiya ka. Kanina lang at araw-araw bago ito, ang taas ng iyong pagpapanggap na matuwid at marangal. Ngunit sa kritikal na sandali, para lang mailigtas ang sarili mo, gagawin mo pala ang isang bagay, na lubhang walang puso. Paano mo haharapin ang Heaven Sword Sect at ang mga ninuno nito? Isang duwag na takot mamatay. Dinumisan mo ang mukha ng buong Daxia. Sect Leader Xiao, para mailigtas ang buhay mo, ipagkakanulo mo ang Daxia, ang ganyang pag-uugali ay walang pinagkaiba sa mga dumi ng Star Palace. Ano ang pinagkaiba? Hindi mo masasabi ang libro sa pabalat nito. Araw-araw, nagpapanggap kang mataas ang prinsipyo at bertuso, ngunit nang nasa panganib ang buhay, lumitaw ang iyong tunay na kulay. Ang mga taong katulad mo ay hindi karapat-dapat na tawaging isang matuwid na sekta. Wala kang iba kundi isang kahihiyan sa Daxia. Mga tanga. Kayang-kaya kayong lipulin ni Lord Sato nang hindi man lang gumagalaw. Ang kahabag-habag na prinsipyo na iyong pinanghahawakan at ang tinatawag niyong katapatan ay lubos na walang kabuluhan. Hindi niyo alam kung ano ang mabuti para sa inyo. Tatalikuran ko ang aking martial arts. Lumuhod ka at maging aso para sa bansang ko. Iyon lang ang paraan para mabuhay. Ang isang mandirigma ng Daxia ay mas pipiliing mabasag tulad ng Jade kaysa mabuhay bilang isang buong tile. Sa harap ng mga dayuhang mananakop na ito, huwag na nating pag-usapan ang anumang kudigo ng karangalan sa martial arts. Sabay-sabay tayong sumugod, durugin natin ang ito ng pira-piraso. Kahit sabay-sabay kayong umatake, hindi kayo katapat ng mga wo. Yunlong, ano man ang mangyari, kasama kong babagsak o mananatiling nakatayo ang famous Sword Manor. Kailangan mong umalis. Lumayo ka ng lubusan.
Sinabi ko nang lumuhod ka, tumanggi ka pa. Ngayon nakikita mo na, ang kapangyarihan ni Lord Sato. Hahaha, Kung alam mo lang na ganito ang kahihinatnan, bakit ka pa sumalungat? mga taang nagmamalaki. Gusto mo bang maging aso ng Great Wa? Ang Wa ay karapat-dapat lang maging aso ng Great Sia. Gusto mo bang maging aso ko para sa Great Wa? Ako. Gusto mo bang maging aso ko para sa Great Wa? Ako. Gusto ko. Kung aso ka, sirain mo ang iyong martial arts at lumuhod. Aking Panginoon, sinira ko na ang aking martial arts. Nakikiusap ako, kahabagan ninyo ako. Hahaha. Lim Sing Zhe, hindi ba't ang tapang-tapang mo noon? Bakit ngayon hindi ka na makapagsalita ng maayos? Kung matalino ka tulad ko at lumuhod ka ng maaga, hindi mo na kailangang mapahiya ng ganito. Ako ay aso ng Great Wa. Sinalakay ng Wa ang ating lupain, at hindi natin sila napigilan sa ating hangganan. Kahit ako'y mamatay, wala akong mukha na harapin ang ating mga ninuno. Sato Hayato, kung gusto mong pumatay ng tao, ako muna ang patayin mo. Ang Great Sia ay may mga asong nagpapakumbaba at nagmamakaawa, at mga lalaking matatag at may dangal. Hindi kailanman masasakop ng Wa ang Great Sia. Seje, umpisahan ko sa pagpuputol nitong matandang buto. Baliin ang gulugod ng Great Sia. Mga asong Wa, nangahas kayong saktan ang aking ama? Isasama ko kayo sa akin. Magandang babae. Ang mga babae ng Great Sia ay talagang magaganda. Pagkatapos kong patayin ang lahat dito, sasamantalahin kita ng husto. Asawa ko siya, dahil sa sinabi mo, kahit si Amaterasu ay hindi makakapagligtas sa iyo. Hahaha. Ang mga babae ng inyong dakilang Sia ay bumagsak na ng lubhat na nangailangan pa ng isang bulag na mabaho para ipagtanggol sila. Ang diwa ng pakikipaglaban ng mga lalaki ng dakilang Sia ay kawawa. Mas masahol pa sa aso. Ling Yunlong, walang kwentang basura. Paano nang ahas ang isang bulag na tulad mo, na hominin si Panginoong Sato? Ang pagkahilig ni Panginoong Sato sa asawa mo ay isang karangalan para sa'yo. Eksakto, walang katulad ang kapangyarihan ni Panginoong Sato. Kahit na mga dalubhasa tulad namin, ay naputol ang aming martial arts. Kung ayaw mong mamatay, ipadala mo ang iyong asawa para maglingkod kay Panginoong Sato ngayon din. Kung malugod siya kay Panginoong Sato, syempre papatawarin niya ang iyong Minjan Manor. Ling Yunlong, bulag ka. Ano ang akala mo, makakalaban mo ang mga Hapon? Ikaw, ang Mingjan Manor ay hindi na makakapagtanggol sa iyo. Umalis ka rito. Ikaw na mabahong bantay na bulag, nasa bingit na tayo ng kapahamakan, at nagbabadya ka pa ng katarantaduhan. Gusto mo bang mapatay ang binibini? Sato Hayato, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi ako ang kanyang asawa. Wala akong kinalaman sa kanya. Kung pakakawalan mo siya, ako ay... Bilang isang tunay na lalaki ng dakilang Sia, ako ang kaaway. Kung nandito ako, wala ang kaaway. Kung ako ay mabubuhay sa pamamagitan ng pagtataksil sa aking asawa, paano ako magiging iba sa dalawang asong walang buto sa katawan? Bulag, sino ang tinatawag mong mga asong walang buto? Kung ako ay aso, ang asawa mo ay isang pu. Panginoong Sato, sinuntok niya ako. Gusto ng bulag na itong mamatay. Sinuntok niya ang iyong aso. Bastos, kapag nanakit ka ng aso, dapat mong isipin ang kanyang amo. Mukhang ikaw ay walang respeto sa aming Japanese. Hertzword say, batang lalaki, may kapansanan ka ngunit determinado ka. Talagang kahanga-hanga. Napakalakas ng Hapons na asong ito ni Sato. Umalis ka na ngayon. Huwag mong sayangin ang buhay mo ng walang dahilan. Hanggat nariyan ang mga luntiang burol, hindi maubusan ng panggatong. Umalis ka na, batang lalaki. Sa tingin mo ba talagang makakaalis ka? Ang famous Sword Manor, ngayon, kahit langaw ay hindi makakalabas. Panginoong Sato, dapat mong tipirin ang lakas mo para mas ma-enjoy mo ang mga magagandang dalaga ng dakilang Sia. Hahaha. Ang bulag na ito na mabaho, ipaubaya mo siya sa amin mula sa Star Palace. Magaling, pahihirapan namin ng husto ang mangmang at mabahong bulag na ito. Gusto kong malaman ng lahat ang mangyayari sa mga sumusuway sa utos ng aming dakilang Hapon.
Huwag kang mag-alala, aking Panginoon. Ngayon, gagawin kong magmakaawa sa kamatayan ng bulag na ito. Ngunit hindi ito makakamit. Bulag, may lakas ka ng loob. Ngunit ikaw ay isang hanggal na hindi alam ang katotohanan. Dito magtatapos ang buhay mo ngayong araw. Yunlong, tumakbo ka. Pampito sa ranggo si Uma sa Star Palace. Walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Tumakbo ka, Yunlong. Nakikiusap ako sa iyo. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa'yo? Ano ang mangyayari sa famous Sword Manor? Bukod pa riyan, bawat pulgada ng ating lupain ay nabuhusan ng dugo. Bilang isang lalaki ng dakilang siya, tungkulin kong durugin ang mga bungo ng mga Hapons at punuin ang kanilang lalamunan ng dugo. Binibini, ang bulag na ito, si Ling, ay nawalan ng isip sa takot. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pag-aalala. Hindi naman talaga. Sa paglalakbay natin ito, kahit papaano ay hindi tayo malulungkot sa daan patungong impyerno. Hindi ko lang inakala na ang sasama sa atin sa impyerno ay isang bulag na bantay gabi. Batang lalaki para kay Binibini Few. Para sa dakilang siya, harapin mo ang tiyak na kamatayan ng may kalmado at determinasyon. Ang iyong magiting na paghakbang pasulong ay 10,000 beses ng mas dakila kaysa sa mga asong Hapons na ito. Maging panatag kayo mga kasama. Hindi ko hahayaang mabuhay ang sinumang piratang Hapons na mga has tumapak sa lupain ng dakilang siya at umalis ng buhay sa lupain ito. Ang dalawang ito na nakahandusay sa lupa ay nagsabi ng mga bagay na 100 beses pang maganda kaysa sa sinasabi mo. Ngayon, hindi ba't naging aso pa rin sila para sa ikatlong banal na mandirigma ng Hapon? Kapag ang aking patalim ay nakadikit na sa iyong leeg, tingnan natin kung matatag ka pa rin ganito. Ang aking espada ay yari sa tula ng Tang at Song. Nais mo bang harapin? Ang liwanag ng isang espada ay nagpapalamig sa 19 na lupain. O kaya'y hindi ako babalik hanggat hindi nasasakop ang lulan. Isinasali ng bulag na lalaki ang tula ng Tang at Song sa kanyang paggamit ng espada. Puro kahangin. Hinahanap mo talaga ang gulo. Yunlong, bakit mo ginagamit ang kalawanging espada? Kalawanging basura lang ito? Paano mo makakalaban ang pinong talam na asero ni Wuma? Gamit iyan. Binibini, ang sirang espada ng bulag na lalaking iyan ay hindi magtatagal ng ilang galaw lang. Habang sila ay abala, kailangan mong tumakas kasama ang Panginoon ng Manor. 8 sikreto ng bituin. Galit na kabayuhan sa umuugong na buhangin. Yunlong, mag-ingat ka. Sa dinami-raming labanan sa ilaw na buhangin, pinutusok ang baluti, ngunit nakatayo pa rin tayo. Hanggang bumagsak ang lulan, hindi tayo kailanman urong sa mga pader. Nasugatan talaga ng binatang ito si Wuma. Si Wuma pang-7 sa ranking ng kapangyarihan ng Stellar Palace. Hindi ko akalain. Ang kasanayan ni Young Master Ling. Nananaginip ba ako? Yunlong, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Tumahimik kayong lahat. Nagpadalos-dalos ako sandali, hindi ako handa. Lahat, dilatan ninyo ang inyong mga mata at panoorin. Sa loob ng 10 galaw, gagawin kong giniling ang bulag na ito. Lalabanan mo ako. Hindi ka pa sapat na malakas. Sampung hakbang, isang patay. 1,000 milya, walang iniwang bakas. Ang paggamit ng tula ng Tang at Song sa iyong paggamit ng espada, iyan ay talagang kahanga-hanga. Ano? Gusto mong matuto? Kung hindi ka nakipagsabuatan sa Wu at nagtaksil sa iyong bansa, hindi ako mag-aatubiling turuan ka. Tama ba ang naririnig ko? Ikaw, isang bulag na nasa pintuan ng kamatayan. Nag-aakalang turuan ng Xingshu Aces. Lord Wuma ng mga teknik sa espada. Ang taong ito na naghihingalo. Paano siya naging ganoon kapalalo? Ahahaha. Eksakto. Bigyan ka ng 1 pulgada at kukuha ka ng 1 milya. Ang pagtatanong ni Lord Wuma tungkol sa iyong paggamit ng espada ay awa lang niya sa'yo. Sa susunod na sandali, si Lord Wuma ay tapusin ka ng 1 hiwa. Hahaha, sa mundong ito, ang tanging makakapagturo ng Wuma Blade Technique ay ang Sword Saint ng Great Wu Nation, Lord Sado. Hahaha. Wuma, pigilan mo na yan sa lalaking to. Putulin mo ang mga braso't binti niya. Gapusin mo ang asawa niya. At dalhin mo rito sa akin. Gusto kong magsaya. Tatay, ang laban na ito, sino ba talaga ang nanalo? Parehong napakalakas, ni Wuma at Ling Yunlong. Sa totoo lang, hindi ko masabi kung sino ang nanguna. Matalas ang mata ng Third Sword Saint of Wa, at walang kapantay ang galing. Kapag sinabi niyang mamamatay ka sa hating gabi, ang hari ng impyerno mismo ay hindi maglalakas loob na maghintay hanggang umaga. Hahaha. Mabuting aso ka. Napakabuting aso. Ahahaha. Salamat sa papuri, aking Panginoon. Wuma,
Narinig mo ba ang sinabi ni Lord Sato? Tama na ang paglalaro, patayin mo na. Ang pakialamerong bulag na to. Ano ang gagawin natin, tatay? Nani. Mabuti, kanina lang. Kanino mo ba sinabing papatayin mo? Kanina lang. Sino na naman ang sinabi mong kakausapin mo? Impossible. Talagang imposible. Yun ang amin. Number 7 ng Star Lodge. Ikaw, isang bulag na hindi makakita. Paano mo tadtarin ang kanyang lalamunan sa isang saksak? Halika at subukan mo ako. At malalaman mo. Pa, nakita mo ba yon? Yunlong, siya. Ang galing niya. Oo. Totoo nga, sa mga kabataan nagmumula ang mga bayani. Kaya pala determinado si Miss Few. Napakasalan si Young Masterling. Tiyak alam na alam niya. Na walang katulad ang espada ni Young Masterling. Walang makakapantay sa kanya. Hahaha, nga. Hindi siya nagsinungaling sa atin. Kasalanan natin na humusga tayo sa itsura noon. Hindi lang talaga natin naniwala. Swertihan lang yun. Tinapos ko lang. Ang Star Lodges. Pang-7 ranggo na si Wuma, yun lang. Ang pangalawang ranggo na si Chonio. At ang pangatlong ranggo na Sword Saint ng Wa, si Lord Sato, ay nandito pa rin. Eksakto. May dalawa pang, hindi matatalong masters na narito. Kahit anong pilit mo, hindi mo mababaligtad ang sitwasyon. May mga mata ka nga. Hindi na sayang ang pag-ampon ko sa inyo bilang mga aso. Tama si Lord Sato. Swertihan lang yon. Si Guma ay naging pabaya at minamaliit ka lang. Bulag na hayop, tapos na to. Mamatay ka na. Nakikita mo ba, Miss, kapag nakaharap sa tunay na malakas, nahayag na ang totoong kulay nitong bulag. Miss Xiaohua, ang matalino ay sumusunod sa kalagayan. Kumbinsihin mong mabuti ang iyong ginang na sumuko sa akin, maaari kitang bigyan ng malaking pagkilala. Ako, si Fuking Q, ay isang tao ng great siya sa buhay, at isang multo ng great siya sa kamatayan. Mas mabuting maging wasak na jade, kaysa buong tile. Sa tingin mo susuko ako sa iyo, isang piratang wa? Panaginip lang yan. CJ, kapag patay na itong bulag na hayop, sino pa ang magpoprotekta sa iyo? Pagdating ng panahon, ikaw ay magiging tapat na maglilingkod sa akin ng nakaluhod. Ha ha ha, bulag na hayop, hindi ba't magaling kang bumigkas ng tula? Bumigkas ka. Bakit hindi ka na bumibigkas ngayon? Nagmamadali ka ba para makipagkita sa iyong may kapal? Lubos akong nagagalak na tulungan ka. Huwag kang magmayabang. Napakagaling ng iyong paggamit ng espada. Napakagaling, napakagaling. Magaling. Mabilis na parang kidlat. Tahimik na parang dagat. Mabuti. Napakagaling. Ikaw na hamak na paslit. Nagpapanggap ka palang tanga. Hindi ko naman sinabing mahina ako. Sa totoo lang, palagi kong ipinaglalaban na malakas ako. Kayong mga tao lang naman ang ayaw maniwala sa akin. Taga-great siya ka rin pala. Sa halip na maging tunay na lalaki, pinili mong maging aso. Mas mabuti ng maging aso ng nagwagi kaysa multo ng natalo. Isang simpleng katotohanan. Paano mo hindi maintindihan? Yaman at karangalan lang ang habol ko. Mali ba yon? Alam mo rin ang kasabihan. Ang nagwagi ang namumuno, ang natalo'y naglalaway. Dapat alam mo rin na ang isang asong tulad mo, kahit humihina pa, ay patay na. Panginoong Sato, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ikaw. Ang aming dakilang bansang Wa ay nagpapanatili lamang ng mga asong kapaki-pakinabang. Kalahati ka ng walang silbi. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Star Palace. Walang silbi kundi basura. Kayong mga taga-Daxia ay mga insekto lang. Hindi nyo kayang talunin ang isang bulag. Ngayon, ako, ang Sword Saint, ang kailangang umaksyon ng personal. Hapon na asong ulol. Mag-aangas ka pang tawagin ang sarili mong Sword Saint. Huwag mong isipin na ang pagpatay sa ilang asong dala ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na magmalaki sa harap ko, ang Sword Saint. Kayong mga taga-Daxia ay mga baboy lang para katayin. Sa harap ng mga makapangyarihang mandirigma ng aking bansa, lahat kayo ay mga langgam lang, na ako, ang Sword Saint, ay kayang durugin gamit ang isang daliri. Tama na ang salita. Gusto mo bang harapin ang aking? Ang lalaki ay dapat hawakan ang wuhu. O ang aking 5 kontinente na ginugulo ng hangin at kulog. Bulok na bulag. Gaano kakatapang para maging bastos? Sa harap ni Lord Sato, kung ayaw mo na ang Minjen Manor ay mapuno ng mga bangkay ngayong araw, sumuko ka na ngayon din. Tama. Tanggang bulag, lumuhad at magpakumbaba tulad ng aso, ngayon din. Kung gagawin mo yon, baka mapanatili pa ng iyong mga tao ang kanilang kahabag-habag na buhay. Ngunit kung mananatili kang matigas ang ulo, at tututol kay Sword Saint Sato,
Wala ni isang kaluluwa. Sa Mingjan Manor ang makaliligtas. Kayong dalawang duwag na aso, nang ahas pang tulungan ng kaaway, at tumahol ng parang mga baliw. Hindi pa ako nakakita ng mga taong walang hiya na tulad ninyo, Batang Bayani Ling. Huwag mong hayaang ang dalawang hapon na asong ito ay makasira sa iyong pusong mandirigma. Naniniwala ako sa iyo. Tiyak na mapapatay mo ang mga demonyong ito. Ang lakas ng aura ng espada, ito ba ang tunay na kapangyarihan ng hapon na Sword Sen? Ito ay nasa ibang antas na, kaysa sa baka at kabayo ng Star Palace. Natatakot ako sa pinakamasama. Buwisit. Paano nangyari ito? Makapangyarihan si Panginoon Sato, ang bulag na yon. Paano naglakas loob ang isang maliit na kislap ng liwanag, na hamunin ang araw at buwan? Nakakatawa, hahaha. Ang santo ng espada ng Wa. Paano kayang mauunawaan ng mga hamak na langgam na tulad ninyo? Hindi ba't nagsisisi ka na ngayon? Hindi ba't dapat sumuko ka ng mas maaga kay Panginoon Sato? Sayang, wala ka ng oras. Hahaha. Tatay, mag-isip ka ng paraan, bilisan mo. Baka si Yunlong ay... Binibini, kahit ikaw ay nakikita ito, ang bulag na yon ay tiyak na mapapahamak. Ano pa ang magagawa niya? Mas mabuti pang simulan mong isipin kung paano haharapin ang galit ni Sato. Posible kaya na talagang ninanais ng langit na wasakin ang ating sikat na manor ng espada? Hindi pa natalo si Yunlong. Kung tunay na makapangyarihan si Sato Hayato, gaya ng sinasabi nila, dapat noon pa siya umatake. Hahaha, naniniwala ka bang matatalo ng bulag na ito? Si Panginoon Sato, mas maniniwala ka pa na kayang umakyat ng puno ang isang baboy. Hahaha. Kaysa maniwala na maililigtas ka ng bulag na ito, mas mabuti pang maligo ka, at magpainit ng kama, at maghintay na dumating si Panginoon Sato, upang pagbigyan ka. Xiao, wala kang hiya. At kung manalo si Yunlong, ano ang mangyayari? Hahaha, ang bulag na ling na yon, huwag nang manalo. Kung makatiis lamang siya, ng isang galaw mula kay Panginoon Sato, kakainin ko ang tambol na ito. Hahaha, babaeng bulaklak. Dahil labis ang nais mo sa kanyang kamatayan, ipagkakaloob ito ng santo ng espada na ito. Yunlong, umalis ka sa daan. Ito ang Iman Jeng Hong. Tama. Patayin ang lahat ng mananakop. Ibalik ang ating mga ilog at bundok. Man Jeng Hong. Ang ilog na laging pula, tula na naging sining ng taba. Pinupuksa ang mga piratang hapon. Ang galing ng teknikang iyon. Magaling, napakagaling. Ang ilog na laging pula ni Marshall Yu ay nilikha upang patayin ang sinumang manggahas lumusab sa dakilang siya. Nilikha ito upang katayin ang lahat ng asong nang aapi sa dakilang siya, Ling Yunlong. Talagang naibuhos mo ang galit ng mundo ng martial arts ng ating dakilang siya. Magaling. Buong buhay ko'y may hawak na patalim, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang napakaganda at napakabagsik. Noon, ibinagsak ni Marshall Yu ang prinsipe ng layang gamit ang kanyang sibat. Ngayon, pinugutan ni Yaong Heroling ang mga demonyong hapon gamit ang kanyang taba. Ito ang diwa ng martial arts ng ating dakilang siya. Ito ang kapalaran ng martial arts ng ating dakilang siya. Ang kapal mo. Bulag ka ba? Ha? Hindi mo ba nakikita na si Lord Sato ay sinadyang talunin ang bulag na yon? Sinadyang talunin? Bakit hindi mo tanungin ang amo mong aso? Kung sinadya lang ba niyang talunin yon? Ano pang itatanong, maliban kay Lord Sato, na nagbigay ng isang galaw sa mabahong bulag na yon, wala nang ibang posibilidad. Sinadya man niya o hindi, nakayanan na ni Yunlong ang isang galaw mula sa amo mong aso. Ayon sa kasunduan, Xiao, kainin mo ang tambol na iyon. Walang kakainin. Fu Kinkyu, ikaw ay isang laruan lamang na nagustuhan ni Lord Sato sa isang saglit. Hindi kita kakausapin. Sato Hayato. Ang ekspresyon ng mukha mo kanina, parang nawalan ka ng bait sa takot. Nagustuhan ko yon. Pero, ang dalawang asong alaga mo, hindi ko sila gusto. Lalo na yung pinangalan ng Xiao. Oh, at ano naman yon? Dahil mahilig kayong maging aso, sa susunod na galaw na ito, kung matatalo ka sa akin, papaluhudin mo ang dalawang bagong aso mo at magpatihulog para humingi ng tawad sa aking nobya at tumahol na parang aso. Ano sa tingin mo? Ano ang masasabi mo? Siya, si Xiao Yichen, ay tumalikod sa isang postahan. Ano ang kinalaman ko doon? Putang inang bulag ka. Galit na galit ako sa'yo. Hindi ba't kanina'y nagyayabang ka na ang amo mong aso ay hindi matatalo? Ano ang problema? Natatakot ka bang tanggapin ang pustahan? Lord Sato, ako ay naging aso mo. Kung luluhod ako sa iba, hindi ba't parang sampal yon sa mukha mo? Huwag mong payagan ito. Ikaw tumahimik ka. Kayong dalawa ay mga asong kalye lamang na aking kinuha dito sa dakilang siya. Upang gamitin bilang aking pusta, ay dapat sapat na upang magdala ng karangalan sa iyong mga ninuno, Xiao Yichen. Gayunpaman, ikaw na mabahong bulag.
Ikaw ay matagumpay na nagalit sa akin. Dragon Soaring Flash. R. Nasugatan mo ang ikatlong banal na mandirigma ng espada ng bansa ng Wa. Hindi lang kita susugatan. Papatayin kita. Impossible. Ako, ang ikatlong banal na mandirigma ng espada ng bansa ng Wa, ay hindi matatalo. 10 ulong na kidlat. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Baka maputi ang buhok mo sa kabataan. At wala kang maiwan kundi pagsisisi. Panginoong Sato. Ito ay, Yunlong, ayos ka lang ba? Yunlong, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Sato, wala kang pag-asang manalo ngayon. Wala talaga. Ngayon, ipapatungkod mo ang 2 aso mo sa harap ng nobya ko. At humingi ng tawad. Bulag ka. Bastos, mabait si Lord Sato, kaya nga buhay ka pa. Huwag kang magpakawalang utang na loob. At sinong nagsabing si Fu Qingqiu, ang nobya mo, isa lang siyang aso ni Lord Sato. Tumahimik ka. Lumuhod. Hala, Tatay, ano nang nangyari? ang Flying Heaven Sword style ng bansang Wa ay may nakamamatay na huling galaw. Ang Heaven Soaring Dragon Flash. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Lahat ng makakita nito ay mamamatay. Para mailabas ang galaw na ito, kailangang ibuwis ang sariling buhay. Lahat ng makakita nito ay mamamatay. Hindi ito teknik ng espada ng mundong ito. Kayang patayin ng mga dragon. At kayang patayin ng mga Diyos. Ah, Yunlong, patayin mo na siya agad. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ding Yunlong, gawin mo na. Baka maging huli na ang lahat. hindi naman siguro ganoon kasama, di ba? Ang galing ni Yunlong sa espada ay hindi matutularan. Ang lolo ko sa Shenwusek at mahigit 100 ng aming mga tiyuhin. Lahat ay namatay dahil sa galaw na ito. Ang Heaven Soaring Dragon Flash. Sabi nila, wala pang nakakakita sa tunay na Heaven Soaring Dragon Flash. Dahil lahat ng nakakita nito ay patay na. Ano? Hahaha, kapag gusto ng langit na wasakin ng isang tao, pinauunang pinag-iinitan ng kanyang isip, tapos ka na ngayon. Hahaha. Bulag na gago. Tingnan natin kung kaya mo to. Ang galaw ni Lord Sato. Hahaha, posible bang? Buhay pa ang hapon na to. Dahil may kaunting interes pa ako. Sa Tenshoryusen. Kung gayon, mamatay ka. Ay naku. Si Sato ngayon, ang bilis at lakas niya, ay tumaas ng 10 beses. Ito ay lampas na sa kayang tiisin, ng kahit na sinong tao ngayon. Ang kahihiyan ng Jingkang ay nananatiling hindi napapantayan. Kailan kaya mapapawi ang puot ng ministro? Mamaneho ng karwahe upang wasakin ang daanan ng bundok Helan. Sa matinding determinasyon, kakain tayo ng laman ng mga barbaro. Sa halakhak, uhawin natin ang ating uhaw sa dugo ng Seomu. Hanggang sa tayo'y magsimulang muli. Mabawi ang ating nawalang mga ilog at bundok, at bumalik ng matagumpay sa korte ng emperador. Miss, natalo ang asong hapon. Ang tula ng dakilang siya ay maaaring maging mga patalin. Yunlong, ang galing. Nanalo tayo. Sa kabataan nabubuo ang mga bayani. Walang katulad ang husay sa espada ni Binatang Lim. Ako, si Son, ay talagang humahanga. Ang tanyag na mansyon ng espada ay karapat-dapat sa pangalan nito bilang nangungunang paaralan ng espada sa mundo. Talagang isang lugar na pinagtataguan ng mga dragon at tigre. Sapat para pangingilabutan ang buong mundo. Hahaha, Pinuno Zhao, hindi ba't sinabi mo na itong si hapon na asong si Sato ay higit pa sa kakayahan ng tao? Kasalanan ko at bulag ako. Hindi ko alam na walang kapantay ang martial arts ni Binatang Ling. Hahaha, alam mo, si Ginoong Fu pa rin ang may mata para sa talento na nakuha niyang kunin si Binatang Ling, isang batang bayani tulad niya. Mukhang ang susunod na pinuno ng alyansa ng Marshall ay walang duda na ikaw, Ginoo. Tama, Ginoong Fu. Maging ikaw man o si Binatang Ling, ang maging pinuno ng alyansa ng Marshall. Ang aking Divine Martial Sect ang una susuporta sa iyo, walang tanong-tanong. Nakakabilib kayo. Ang hamak kong kakayahan ay hindi man lang 10,000 ng kay Binatang Ling. Masyado kayong mabait. Sino ang nagsabing pwede na kayong umalis?
Binatang Ling, nagkamali kami. Pakiusap, kahabagan ninyo kami. Mula ngayon, ang Iron Blood League ay nasa ilalim ng inyong utos. Ituring na lang ninyo akong basura, pakawalan nyo ako. Sa palagay mo ba, karapat dapat kang mabuhay? Mabuti, magaling. Mga taksil na nagbenta ng kanilang bansa para sa katanyagan, ay karapat dapat mamatay. Ang daga na yon na nagbenta ng kanyang bansa, ay tinapos ni Ling Xiaoxia sa isang tira. Swerte ka lang. Ginoong Fiu, narinig namin na si Binibining Fiu at si Ling Xiaoxia ay nakipagkasundo. Kailan mo kami imbitahin sa piging ng kasal? Ang tanyag na manor ng espada, na may manugang na tulad ni Ling Xiaoxia, para tumulong, hindi makakalimot sa amin, kapag tumaas na kayo sa mundo ng martial, di ba? Bakit pa maghihintay ng itinakdang araw? Uminom na tayo ngayon, bago bumaba ng bundok. Ano sa tingin mo? Mabuti. Doble na pagdiriwang iyon. Ngayong gabi, inom tayo hanggang sa bumagsak. Hahaha. Ang galing sa martial arts ni Ling Xiaoxia ay walang kapantay, at ang kanyang pagiging matuwid ay walang hangganan. Alam ng aking anak na babae na siya ay mahina ang ulo, at malamang ay hindi karapat-dapat sa tanyag na manor ng espada. Yunlong, hahamakin mo ba ako dahil mabagal at mahina sa martial arts? Mula pa sa simula, hindi mo ako hinamak dahil bulag ako. Paano ko kayang hamakin ka? Kaya pag-ibig na magkabilang panig, magpakailanman. Ipamahagi ang mga imbitasyon sa kasal sa malalayong lugar. Makalipas ang 3 araw, papupuntahin ko ang lahat ng mga mahahalagang tao sa aking sikat na tahanan ng espada, upang masaksihan ang kagandahang loob ng aming magiging manugang. Salamat sa iyong pagpapala, Ginoong Zai. Binibini. Bagamat si Ginoong Ling ay isang walang kapantay na mandirigma, bulag pa rin siya. Kung malaman ito ng ating mga kamag-anak at kaibigan, tatawanan nila tayo hanggang mamatay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yunlong, huwag mong pansinin ang kalokohan ni Xiaomi. Kinkyu, sa loob ng 3 araw, bibigyan kita ng isang piging ng kasal na yayanig sa buong mundo. Pagbati, mahal na hari. Panginoong Sato, lipunin ng sikat na tahanan ng espada. Mahal na hari, sa simula, si Panginoong Sato ay nagwawalis sa sikat na tahanan ng espada. Ngunit biglang, lumitaw ang isang bulag na bantay gabi. Pinatay niya si Panginoong Sato. Ano, isang bulag? Ang bulag na iyon ay, si Ling Yunlong yun. Kuya, Nawala ka ng 3 taon nang walang bakas, at nabulag ka? Dahil nawala na ang iyong paningin. Dapat ay nagtago ka na lang tulad ng daga. Paano ka nang ahas sa patayin ng Sword Saint ng Wakountry? Sinira mo ang mga plano ko. Karapat dapat kang mamatay. Nasaan siya ngayon? nasa famous Sword Manor pa rin. Pagkatapos ng kamatayan ni Wang Qian, balak niyang pakasalan ang anak na babae ng famous Sword Manor, Fu Qingqiu, Ling Yunlong. Noon, sinabi mo na wala kang interes sa kapangyarihan. Iniwan mo ang titulo ng Prince of the Northern Garrison, at umalis ng walang sabi-sabi. Naiintindihan ko na, gusto mong gamitin ang famous Sword Manor bilang hakbang, upang pag-isahin ang buong mundo ng martial arts. Ling Yunlong, pareho tayo. Ang ating panghuling layunin ay umakyat sa trono ng emperador. Prince of the Northern Garrison. Dapat ay sumang-ayon ka pa rin sa mga tuntunin ng aming Wakountry. Ang aming Wakountry ay magpapadala ng aming pinakamalakas na mga master upang tulungan kang umakyat sa trono. Mabuti. Sumasang-ayon ako sa lahat ng mga tuntunin ng Wakoko. Mabuti. Ang isang matalinong tao ay nakakaalam kung kailan susuko. Si Chen Peiyuan, anak ng punong lungsod ng Jiangcheng, ay isang kilalang playboy. Dapat mong ipaunawa sa kanya na si Fu Qingqiu ng tanyag na manor ng Taibak ng Jiangcheng, ang nag-iisa at tanging kagandahan sa mundo. Sundin ang utos. Ulat, humihiling ng pakikipagkita si Ling Yunlong. Bilisan mo, buksan ang pangunahing tarangkahan para tanggapin siya. Dalhin agad si Ling Yunlong sa akin. Opo. Nagpapakumbaba si Ling Yunlong sa inyong kamahalan. Ling Yunlong, tumayo ka na. Ling Yunlong, 3 taon ka nang nawawala. Nasaan ka ba? Pinahanap kita ng mga gwardyang imperial sa lahat ng dako. Pero wala kang bakas. Ang mga mata mo. Ikaw, ang iyong mga mata, nagdanas ng kapahamakan. At nabulag 3 taon na ang nakalilipas. Noong araw, ang posisyon ng hari ng Northern Garrison ay dapat na sayo.
Mahal na hari, si Yunlong ay walang pagnanais sa kapangyarihan o kayamanan, ni hindi ko rin nais na makita ang magkakapatid na mag-awayan. Ang pagpapaubaya nito sa aking nakababatang kapatid na si Ling Yongxiao ay aking sariling desisyon. Higit pa rito, ang yumaong emperador ay nagtalaga sa akin bilang Panginoon ng utos ng parusa. Iyon na mismo ay napakalaking pabor mula sa imperyo. Mabuti. Pumunta ka upang makita kami. Ngayon, may dahilan ba? Mahal na hari, mayroon akong dalawang mahalagang bagay na iuulat sa inyong kamahalan. Magsalita ka. Ang mga makapangyarihang individual mula sa bansa ng Wa ay dumating na lahat sa Great Xia. Malaki ang kanilang ambisyon, malamang na sa loob ng korte, may mga taksil na ministro na tumutulong sa kanila. Pinapakiusapan ko ang inyong kamahalan na maging lubhang maingat. Dapat nating bantayan ang mabangis na ambisyon ng bansa ng Wa. Ipag-uutos namin sa Jinyiwei na imbestigahan ng lubusan. Ang pangalawang bagay ay tungkol sa akin at sa anak na babae ng famous sword manor, si Fu Qingqiu. Nagkaroon kami ng pagmamahalan. Mapagpakumbaba kong hinihiling ang basbas ng inyong kamahalan para sa aming kasal. Kapag ikaw ay formal nang nag-alok ng kasal, ipagkakaloob namin sa iyong nobya ang isang marinal na prosesyon ng kasal. Isang koronang phoenix na hinabing may gintong sinulid at mga perlas mula sa Southern Sea. Titiyakin namin na malaman ng buong mundo na ang aming general ng Northern Garrison ay walang kapantay sa ilalim ng langit. Xiaomi, anong tingin mo sa wedding dress na ito? Maganda ba? Maganda? Napakaganda. Hindi mo alam kung gaano ito kaganda. Ang ating dalagang amo ay dati nang maganda na parang diwata. Ngayon, sa wedding dress na ito, wala nang mas hihigit pa sa kagandahan niya. Sayang lang at hindi ito makikita ng bulag na yun. Inay, hayaan ninyo po akong magpaliwanag. Pakiusap, hayaan ninyo po akong magpaliwanag. Inay. Kung hindi ako naparito, ikaw, walang utang na loob na anak, ay patuloy na maglilihim sa akin hanggang sa ako'y mamatay. Ang sarili mong anak na babae, magpapakasal sa isang hamak at bulag na bantay. Hindi mo ba siya itinatapon? Sa apoy, anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Inay, napakagulo ng mundo ng martial nitong mga nakaraang araw. Kaya, tungkol sa kasal ni Qingqiu, hindi kami nagpadala ng kahit sino para ipaalam sa inyo. Gulo. Kahit gaano pa kagulo, hindi natin pwedeng hayaan ang isang bulag na pakasalan, ang aking napakagandang apo. Eksakto, paano pwedeng pakasalan ng dalaga ng pamilyang Fu, ang isang bulag na bantay gabi? Kung lumabas ito, saan pupunta ang reputasyon ng ating famous sword manor? Eksakto, kahit gaano siya kagaling, bulag na bantay gabi pa rin siya. Kaya ba niyang magbigay ng disenteng regalo sa kasal? Palakang nangangarap sa karne ng gansa, dapat tingnan niya ng mabuti ang kanyang sarili. Ang isang bulag ay karapat dapat sa mahal kong anak ng pamilyang Fu. Kung lumabas ito, tatawanan ng mga tao ang sarili nila hanggang mamatay. Inay, si Yunlong at Qingqiu ay nakatakda ng magpakasal simula pa noon. Ngayon, pumasok na siya sa ating famous sword manor. Dapat bigyan mo sila ng iyong basbas. Tahimik. Totoo, ang bulag na ito, ang nagligtas sa ating Qingqiu noon, at siya rin, ang nagligtas sa ating famous sword manor. Pero, hindi ibig sabihin noon na pwedeng pakasalan niya ang ating anak. Kuya, sa palagay ko, ang pagbibigay sa kanya ng ginto at mga supply, kasama ang magandang lupa at isang magandang bahay, ay higit pa sa sapat para mabayaran ang utang na loob. Tama ang second master. Sa nakalipas na 3 taon, binigyan natin siya ng pagkain at damit. Matagal nang nabayaran ang anumang utang na loob. Lola, hindi ko hahayaang pag-usapan yon ng ganyan si Yunlong. Maraming taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas niya ako. 3 taon ang lumipas. Iniligtas niya ang buong Mingjian Manor. Tagapagligtas natin siya. Mabait ang puso niya, at walang katulad ang kanyang husay sa martial arts. Pinakasalan ko siya, hindi lang dahil sa utang na loob. Mahal ko talaga siya. Qingqiu, para lang ito sa ikabubuti mo. Hindi mo ba naiintindihan ang aming mabuting hangarin? Kung pakakasalan mo ang bulag na yon, hindi ka magiging masaya kailanman. Habang ako'y buhay, hindi ako papayag sa kasalang ito. Sinasabi mo bang dahil lang sa kaunting utang na loob, dapat ang ating binibini ay gugulin ang buong buhay niya sa pagbabayad ng utang? Binibini, hindi mo ba alam kung ano ang kahulugan ng pag-aasawa para sa isang babaeng tulad natin? Nagiging tanga ang tatay mo. Qingqiu, huwag mong sundin ang kahibangan ng tatay mo. Makinig ka sa iyong tiyuhin. Huwag mong pakasalan ang walang kwentang bulag na tanga. Ina! Tama na. Ngayon, si Chen Fei Yuan, anak ng City Lord ng Jiangcheng, nagpadala na ng kasunduan sa pag-aasawa sa pamilyang Fu. Handa siyang pakasalan ang ating Qingqiu. Pinagbigyan ko na sila. Ano? Ginang, tinanggap mo ang kasunduan sa pagpapakasal para kay Chen Fiyuan, ang anak ng punong lungsod ng Jiangcheng. Oo,
Tinanggap ko ang kasunduan sa pagpapakasal para kay Chen Fei Yuan, ang anak ng punong lungsod ng Jiangcheng. Narinig mo na ba ang titulong? Anak ng punong lungsod ng Jiangcheng. Ano ang kanyang estado? Ano ang kanyang posisyon? Paano mo maihahambing ang isang hamak, bulag na bantay gabi na tulad mo, sa kanya? Kung pag-uusapan natin ang estado at posisyon, ang anak ng punong lungsod ng Jiangcheng ay hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Tingnan mo ang kaiyahiyang bagay na ito. Ito ba ang napili mong asawa para kay Chinkyu? Walang galang, walang utang na loob. Nangangahas pa siyang sabihin, sa harapan ko mismo, na ang anak ng punong lungsod ay hindi karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Nagsasalita ng katarantaduhan, para na siyang humihingi ng kamatayan. Ikaw, isang hamak, bulag na bantay gabi, may kapal ng mukhang magsabi ng ganyan, sa harapan ng ginang. Sa ngayon, siya ay isang bantay gabi lamang, dito sa aming tanyag na lupain ng espada. Siya ang pinakamababa sa mga alipin. Sino ang ginang? Siya ang pinuno ng aming tanyag na lupain ng espada. Lumuhod ka at magbigay galang agad. Maliban sa kasalukuyang pinuno, walang sinuman ang karapat-dapat tumanggap ng ganoong kadakilang pagpupugay mula sa akin, Siling Yunlong. Bulag kang gago, at hanggang ngayon, ang lakas pa ng loob mong magmalaki. Bulag, hindi ka naman tanga. Alam mo ito ang tanging pagkakataon mo sa buhay, upang maparangalan ang iyong mga ninuno, HMP. Kaya ikaw ang nagiging makatwiran. Kung makapit sa katotohanang ikaw ang nagligtas sa aking apo, at ayaw bumitaw, dahil may narito na nagmamakaawa, bigyan mo siya ng kaunting pilak, paalisin mo na, para hindi siya mapahiya dito. Bulag kang gago. Narito ang 100 tail na ginto, kunin mo at umalis ka na rito. Ang biyaya ng pagliligtas ng buhay ay parang muling pagsilang. Paano ito mababayaran ng pera lamang? Lola, gusto ko talagang pakasalan si Ling Yunlong. Nakikiusap ako, Lola, ipagkaloob mo ang hiling ko. Kung talagang itinuturing mo akong iyong apo, manindigan ka sa tabi ko. Ako ang magpapasya para sa iyo. Lola, sa buhay na ito, wala akong papakasalan kundi siya. Kung hindi ka sang-ayon, magtatakas ako kasama niya at maglalaboy sa mundo. Bulag kang gago. Anong klaseng gayuma ang ibinigay mo sa kanya para ganyan niya akong galitin? Sa isang asawa na tulad niya, ano pa ang hihilingin ko? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang maglakwat sa mundo, kasama ko. Sa halip, gagawin kong ipagmalaki ako ng buong Pamos Sword Menor. Proud of me. Katarantaduhan. Mga gwardya, palabasin ninyo ang bulag at mabahong ito. Anak ng Panginoon ng lungsod ng Jiangcheng. Dumating na si Ginoong Chen Fei Yuan. Narito na si Ginoong Chen. Pinaparangalan kami ng kanyang pagdating. Isang karangalan para sa aming munting Sword Manor. Ito ang iyong anak na babae, si Fu Qingqiu. Tunay nga namang isang kagandahang makapagpapabagsak ng kaharian. Tunay ngang umaayon sa reputasyon. At ito naman ay, Nobyo ko po siya. kasalukuyan pa lang kaming nakatakda, hindi pa kami ikinasal. Ang aming matriarka, paano niya maaaring ipakasal ang aming minamahal na anak sa isang bulag na tulad niya? Tama, ang isang babaeng may walang katulad na kagandahan tulad ni Fu Qingqiu, paano siya maaaring itambal sa isang karaniwang bulag lamang? Eksakto. Tanging ang isang anak ng isang marangal at prestihiyosong pamilya tulad ni Ginoong Chen, ang karapat-dapat sa isang kagandahan tulad ng aking apo. Lola, ang gusto mo ay isang pag-aasawang pantay-pantay. Ang gusto ko ay isang pag-aasawang may tunay na pag-ibig. Sinabi ko na ito dati. Ako, si Fu Qingqiu, ay hindi magpapakasal kanino man maliban kay Yunlong. Walang utang na loob na babae ka. Tinatanggihan mo ang mga lalaking napakayaman. Mga lalaking may kapangyarihan at impluensya. Ikaw ang magiging sanhi ng aking kamatayan. Pakiusap. Huwag po kayong magalit, ginang. Ang pagpapahiya sa isang bulag, wala yan para kay binatang Ginoong Chen. Kaya niya yan, sa isang kisap mata lang. Dalhin dito ang aking mga handog sa kasunduan. Hayaan nating makita ng lahat. Ang unang handog na ito ay isang pamanang-ari ng pamilya Chen, isang peres ng dragon at phoenix na pulseras. Nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Ang pangalawang handog na ito ay isang makinang na perlas mula sa South Sea. Nagkakahalaga ng 100,000 ginto. Masyado naman pong mapagbigay ito. Ang pangatlong handog na ito ay isang gintong jade bodha mula sa dating pamilyang imperial. Nagkakahalaga ng 1,000,000 ginto. Alam ni binatang Ginoong Chen na ako ay relihiyosa. Ibinigay niya sa akin ang gininto ang Buddha na jade na ito. Ito mismo ang gusto ko.
Ang pang-apat na bigay pamanhikan ay libu-libong ektarya ng matabang lupa malapit sa Jiangchen, kasama ang libu-libong pamilyang nangungupahan. Sapat para sa buong tanyag na manor ng espada, na mamuhay ng marangya sa mga susunod na henerasyon. Diyos ko, libo-libong ektaryang lupa, libo-libong pamilyang nangungupahan. Si binatang Ginoong Chen lang, ang may ganoong kayamanan. Ito ang tunay na marangal na pamilya. Ito ang tunay na pamana. Bulag, hindi mo karapat-dapat na makita ang mga bigay pamanhikan na inihanda ko. Napakaganda ng mga ito, pero maririnig mo ang sinasabi nila, di ba? Ito ang pagkakaiba ng isang mayaman at prestihiyosong pamilya, at ng isang tulad mo, parang isang tunay na dragon na lumilipad sa kalangitan. Kumpara sa isang langgam na naghihirap sa puti, walang paghahambing. Siyempre wala, ang bulag na tandang ito, ay hindi karapat-dapat maglinis, ng sapatos ni binatang Ginoong Chen. Ling Yunlong, nakikita mo na ngayon, di ba? Ang mahal na anak na babae ng aming pamilyang Fu, ay karapat-dapat lamang sa isang tulad ni Young Master Chen. Isang tunay na dragon sa mga lalaki. Bulag kang gago, nakikita mo na ang pagkakaiba, umalis ka na lang, tigilan mo ang pagpapapansin. Ang mga tinatawag na regalong pangkasal na ito, ay wala. Ang ibibigay ko kay King Q ay isang maringal na prosesyon ng kasal, isang koronang phoenix na ginto ang sinulid, isang kasal na ipinag-utos ng hari mismo. Isang maringal na prosesyon ng kasal, isang koro ng phoenix na ginto ang sinulid. Akala mo ba ang aking famous sword manor ay isang tahanan ng tsaa o bar, kung saan ka basta-basta magsasalita ng kalokohan? Ang koro ng phoenix na ginto ang sinulid na iyan, ay isang bagay para lamang sa mga prinsesa ng hari. Ikaw na hamak na bantay gabi, paano mo nagawang banggitin pa iyan? Gusto mo bang ang aking pamilyang Fu ay mawalan ng ulo dahil sa iyo? Yunlong, tumigil ka. Ang mga salitang lumalampas sa kagalangan, ay hindi para sabihin mo, humingi ka agad ng paumanhin sa matriarch. Yunlong, tumigil ka sa pagsasalita. Pakiusap, nakikiusap ako. Huwag ka nang magsalita pa. Sigurado akong hindi mo pa nahahawakan ang dahon ng ginto. Hindi pa nga nakakakita. Malamang nakakita ka ng koro ng papel sa isang bodhisattva na luwad sa sirang templo. At inakala mong kayamanan iyon. HMPH, isang kasal na ipinag-utos ng hari, bulag kang gago. May lakas ka talaga ng loob na sabihin yan. Sa anong katayuan? Alam mo ba kahit kung saang direksyon? Nakaharap ang mga tarangkahan ng palasyo, at magagawa mong isang patang pamilyang hari? Wala ka bang hiya? Bulag, hindi ko noon napagtanto na ikaw pala ay isang hambog na mapagpanggap. Batay lamang sa mga salitang ito, maaari akong magpetisyon sa aking ama na hatulan kang kagad na bitayin. At paano kung kaya ko? Sige, Ginoong Chen, paano kung ganito? Bigyan natin ang bulag na ito ng pagkakataon. Hayaan siyang magharap ng ilang regalo para sa kasal. Kung siya, hindi makapantay sa iyong mga regalo. Ang sikat na manor ng espada ay tiyak na magbibigay sa iyo, Ginoong Chen, ng wastong paliwanag. Gusto ko talaga, panoorin ang isang asong tulad mo na nagmamalaki at magpakahirap ng walang saysay. Yunlong, ang punong lungsod ng Jiangchen, hindi siya ang taong maaari mong awayin. Kung magpapatuloy ito, kahit ako ay hindi na makakaprotekta sa iyo. King Q. Kanina, ikaw, tinawag mo akong iyong nobyo, sa harap ng lahat. Kaya bilang iyong nobyo, dapat kong ibigay sa iyo ang isang kasal na walang katulad. Saan ka kukuha ng isang maraingal na prosesyon ng kasal? Isang koro ng phoenix na hinabang may gintong sinulid, at isang utos ng hari. Tigilan mo ang pangarap. Kung sinasabi kong meron ako, Ay meron na ako. totoong baliw ang lalaking ito. Ikaw, Array, kahit patayin mo ako, hindi ako naniniwala. Ang marangal at mahalagang katawan ni King Q, ang walang kwentang basurang ito, ay hindi karapat-dapat sa kanya. Putang inang bulag ka. Sinira mo ang gintong Jade Buddha na ibinigay sa akin ni Ginoong Chen. Baliw ka, bulag ka at baliw ka. Tingnan mo ang gintong Jade Buddha na ito. Nagkakahalaga ito ng milyong ginto. Walang ingat kang gago. Putang inang bulag ka. Wala ka ng pakialam ngayon. Inay, nanggugulo lang siya rito. Paumanhin, siling Yunlong, bigla lang siyang nagpadala sa init ng ulo. Isang taos pusong pagkakamali lang iyon. Lumuhod ka ngayon, humingi ka ng tawad kay Lola at kay Ginoong Chen. Kung hindi, mapapahamak ang buhay mo. King Q, hindi ang buhay ko ang napapahamak, ang buhay nila. Yunlong, gumawa ka ng napakalaking pagkakamali. Hindi karaniwang tao si Ginoong Chen. Siya ay ang anak ng City Lord ng Jiangchen. Ano naman, ang hari mismo ang nag-ayos ng kasal ko. Ang katayuan ko ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ikaw ay isang bulag na bantay lang. Anong katayuan ang maaari mong taglayin? Maaari bang mas mataas kaysa sa katayuan ko bilang City Lord ng Jiangchen? Mas marangal, talagang gusto mong mamatay. Ikaw mismo ang gumagawa ng libingan mo. Ngayon, papatayin kita. Yunlong, ano ba ang iniisip mo? Nandito ka pa rin, nagsasabi ng kung ano-ano. Ano ba ang dapat kong sabihin sa'yo? Nainsulto mo ang binatang si Ginoong Chen ng ganoon. Hindi natin ito palalampasin, mga gwardya. Una, gusto kong baliin ang mga binti ng bulag na ito na marumi. Parehong binti, baliin ninyo.
Lola, pasensya na po. Humihingi ako ng paumanhin para kay Yunlong. Pasensya na po, talagang pasensya na po. Pakiusap, kahabagan ninyo po siya. Kin Q. Tumayo ka ngayon din. Hindi ka dapat lumuhod. Kung may dapat lumuhod, sila ang dapat lumuhod sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, may lakas ka ng loob. Ako ang pinuno ng pamilya Fu. Paano ako luluhod sa isang bulag na tulad mo? Ang pagluhod sa akin ay isang karangalan para sa'yo. Aray, ang tigas ng ulo ng baboy na ito. Isang bulag na tanga na hindi takot sa kumukulong tubig. Ako, Poong may-ari ng mansyon, may malaking grupo ng mga tao sa labas. Nakahanay ang kanilang daladalahan, umaabot ng milya-milya. Sabi nila, ito raw ay mga bigay kasal para sa binibini. Daladalahan na umaabot ng milya-milya. mga bigay kasal. Kaninong grupo iyon? Kagalang-galang na pinuno. Ito po ay ang Jiniwei. Ang Jiniwei ay ang gwardiyang imperial. Paano kaya yun posible? Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Ang mga uniforme ng Gwardyang Imperial ay natatangi at prestigiyoso. Hindi ako magkakamali, Ginoo. Ang Gwardyang Imperial. Impossible. Paano kaya nawala akong natanggap na abiso? King Q, nangako ako sa iyo ng kasal na walang katulad sa buong bansa, maging ang utos ng hari para sa kasal. Hindi ko inakala na magiging ganito itong komedya. Sa buhay na ito, titiyakin kong ikaw ay magkakaroon ng isang dakilang kasal. Hahangaan ng lahat. Dumating na ang Gwardyang Imperial. Ang tahanan ng sikat na espada. Malugod po namin kayong tinatanggap, mga pinunong sugo. Ang komandante ng Gwardyang Imperial, si Luo Jiao, ayon sa utos ng kanyang kamahalan, ay narito para kinaling Yunlong at Fu Qingqiu upang magkaisang ikasal. Ipinagkakaloob namin ang mga handog para sa kasunduan. Ang unang handog, isang koro ng gininto ang phoenix. Ang pangalawang handog, isang perlas na nagliliwanag sa gabi mula sa katimugang dagat. Ang pangatlong handog, ang ari-arian na tahanan ng dragon sa labas ng kabisera. 10,000 ektarya ng matabang lupa at 10,000 sambahayan bilang sakop. Ang pang-apat na handog, isang gininto ang talaan at batong jade ng imperyo na ipinagkakaloob kay Fu Qingqiu, anak na babae ng pamilyang Fu ng Jiangsheng. Ang titulo ng unang ranggo na babae ng korte, unang ranggo na babae ng korte, para sa unang ranggo na ginang ng biyaya. Noong nakaraan, bulag ako, at hindi ko nakilala ang isang tunay na dragon sa mga tao. Pamangkin, Tiyo, mula nang unang makita kita, alam kong ikaw ay hindi ordinaryong tao. Kasalanan ko ang pagsalita ng masakit, mangyaring patawarin mo ako. Kami ay may dalang handog na pampasaya. May dala kami ng 100 tael ng ginto bilang regalo. Ngayong alam na ninyong lahat, si King Q ay ang iginagalang na unang ranggo na ginang ng biyaya. Ano ang dapat ninyong gawin? Ang buong pamilya Fu ay magmamano sa unang ranggo na ginang ng biyaya. Nako, inay, hindi talaga ito tama. Si Qingqiu ay nakababata. Ikaw ang nakatatanda. Ito, tanggang anak, si Qingqiu ngayon ay ang unang ranggo na ginang ng biyaya. Lumuhad ka. Kami po ay nagpupugay sa unang ranggo na ginang ng biyaya. Lola, nahihiya talaga ako sa inyo. Tumayo na po kayo. Hindi pwede. Qingqiu, ikaw ngayon ay ang unang ranggo na ginang ng biyaya. Kami ang dapat magbigay galang sa iyo. CJ, matagal na kayong nakaluhod. Tumayo na kayo. Impossible ito. Peke lahat ito, kasinungalingan lahat ito. Imposible yan. Ang tatay ko ay nakipagkape sa gobernador ng lalawigan kanina lang ng umaga. Ni minsan, hindi niya nabanggit na may darating na Jiniwei sa Jiangsheng. Lalo na ang tungkol sa kautusan ng pagpapakasal ng hari. Bulag kang gago. Lahat ito ay gawa mo. Isang maliit na palabas lang. Akala mo mapapayuko mo ako, si Chen Fiyuan. Sa'yo? Tumahimik, ang kautosan ng pagpapakasal ng hari ay hindi maaaring pek-ain. HMPH. Naiintindihan ko na, dahil yon mismo ang dahilan kung bakit walang maniniwala. Kaya siya ay gumawa ng buong palabas na ito para lokohin kayo, lahat kayo. Shen Fei Yuan, naghaukay ka ng sarili mong libingan. Hindi mo maisasama ang aming pamilya Fu sa kapahamakan mo. Chen Fei Yuan, dati, pinapalampas namin ang mga kalokohan mo dahil anak ka ng punong lungsod. Binigyan ka namin ng konting pasensya, pero ngayon, mayroon na tayong kautosan ng pagpapakasal ng hari at narito na ang mga Jiniwei. Sino ka ba para magsalita ng ganyang kabalbalan? CJ, maghintay kayo hanggang sa itapon ko, kayong lahat, sa piitan. Pagkatapos ng isang round ng pagpapahirap, magkukumpisal kayo. Mga gwardya, hulihin sila. Nasa bingit ka na ng kamatayan, at wala ka pa ring pagsisisi. Commander Lu, baliin ang 2 binti niya. Opo, sir. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Ako ang anak ng punong lungsod ng Jiangsheng. Anak ng Lord ng River City. Kumpara sa Panginoon ng kautosan ng parusa, ano sa tingin mo? Ang Panginoon ng kautosan ng parusa. Hindi. Impossible. Ipinagkaloob ng yumaong emperador. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng parusa sa buong bansa. Si Ling Yunlong, ang nagpapatupad ng parusa ng langit.
ang ating dakilang siya, Panginoon ng kautosan ng parusa. Ang nagpapatupad ng parusa ng langit, hawak ang kapangyarihan sa buong kaharian. Ito ay ipinagkaloob ng yumaong emperador, ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Pangalawa lamang sa isa, nakatataas sa libo-libo, isang tunay na dakilang tao. Buti na lang, nakapigil tayo sa tamang oras. Kung hindi, sa susunod na sandali, natanggalan na sana tayo ng ulo. Dahil sinimulan mo na ang palabas na ito, tapusin mo na rin. Kahit papaano, pwede mong sabihin. Kahit ano ang gusto mo ngayon, pwede ko ring sabihin na ako ang Jade Emperor. Walang hiya kang gago. Ah! Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Ang pagbaliin ng iyong mga binti ay upang magbago ka na. Kung mananatili kang matigas ang ulo, ang iyong ama, bilang Lord ng River City, ay pwede ko ring tanggalin. Sino ang may kapal ng mukha para tanggalin ako bilang Lord? Itay, kailangan mong ipagtanggol ako. Itay. Sino ang may gawa nito? Lumapit ka. Ako, commander ng Imperial Guard, Luo Jiao. Commander, siksuming na matandang gago. Ang kapal ng mukha mong magpanggap sa kanya. Mga gwardya, hulihin ang dalawang ito. Mga impostor, dakpin sila. Inalis ng hari ang posisyon ng commander kahapon. Wala pa kaming oras na ipahayag ito sa publiko. Kung walang kautusang imperial na may selyo ng hari, hindi ito mapagkakatiwalaan. Itay, patayin silang lahat. Lahat sila. Gusto kong mamatay sila. Mamatay sa harap ng aking mga mata. Chen Hongyuan. Dilat na dilat ang mga mata mo, at tingnang mabuti. Ano ito? Ang kautusan ng parusa. Ikaw ba ay tagapagpatupad ng kautusan? Ang mabubuti sa mundo ay gagantimpalaan. Ang masasama sa mundo ay parurusahan. Ako ang nagpapatupad ng parusa ng langit. Itay, ikaw ang Panginoon ng Jiangcheng. Tumahimik ka, walang utang na loob na anak. Panginoong Arbiter, hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Nakikiusap ako sa inyong kahabagan, Panginoon ko. Ang anak ko ay walang alam. Nakikiusap ako sa inyong kahabagan, Panginoon ko. Ipagkaloob ninyo ang kanyang buhay. Tatay, isang bulag na mabaho lang siya. Paano siya maaaring maging ang arbiter ng parusa? At kahit na siya nga, ano naman, kayo ang City Lord ng Jiangcheng. Tumahimik ka, walang utang na loob na anak, wala kang kaalam-alam kung ano ang kinakatawan ng mandato ng parusa. Hanggat ang mandato ng parusa ay nasa kanyang mga kamay, siya ang arbiter ng parusa, ang mga salitang nagpapatupad ng makalangit na katarungan sa ngalan ng langit. Hindi mo ba nauunawaan ang kahulugan nito? Sa ngalan ng langit. Panginoong arbiter, nagkamali ako, Panginoong arbiter. Maaari po bang ipagkaloob ninyo ang aking buhay? Panginoong arbiter, ang mababang opisyal na ito ay handang magkaloob ng lahat ng aking ari-arian sa estado. Nakikiusap ako sa inyong kahabagan, Panginoong arbiter. Mangyaring mag-iwan ng daan ng kaligtasan para sa aking anak kahit ang City Lord ng Jiangcheng. Ay nakaluhod, nagmamakaawa, ang arbiter ng parusang ito, ay tunay na may napakalaking kapangyarihan. Buti na lang hindi tayo nagpatuloy ng away kanina. Kung hindi, tayo ang maglulukso hanggang sa damyugo ang mga tuhod. Sabi nila ang City Lord ay may malaking kapangyarihan at mataas na posisyon na kayang takpan ng langit ng isang kamay. Ngunit sa harap ni Ling Yunlong, hindi siya katumbas ng isang langgam. Kaya niyang utusan ang Jiniwei. Sa wakas, mayroon pala siyang ang punishment decree ng yumaong emperador. Hindi kami karapat-dapat sa kanyang piling. 30 taon sa mundo ng martial arts. At ngayon ko lang naunawaan kung ano ang tunay na kapangyarihan. Yunlong. Kaya nung sinabi mo, higit sa lahat, ang ibig mong sabihin pala ay pagpapatirapan ng mga makapangyarihan. Manugang, nagpakita ng kawalang galang si Xiaomei. Kanina, pakiusap, huwag mo sanang isipin. Magsalita ka ng kaunti mula ngayon, walang nag-iisip na pipi ka. Natatakot ka na ngayon, ha? May lakas ka pa ng loob na magpasikat sa harap ng Decree Master. Hindi ako maglakas loob. Sumpain ka, walang utang na loob na anak, ang buong pamilya Chen ay mapapahamak dahil sa'yo. Master ng Punishment Decree, ang iyong hamak na lingkod ay handang, magpakailanman, na maglingkod sa'yo ng parang baka o kabayo. Nakikiusap ako sa iyong awa. Kaawaan mo ako. Ang batas ay walang awa. Nabigo kang disiplinahin ang iyong anak. Pinabayaan mo si Chen Fiyuan na apihin ang mga karaniwang tao, nag-aastang mayabang at mapanil. Mula sa araw na ito, inaalis sa iyo ang iyong posisyon bilang City Lord ng Jiangcheng. Chen Fiyuan, kasuklam-suklam ang iyong mga kasalanan. Dalhin siya kaagad sa bilangguan ng Jiniwei. Kapag lubusan ng naimbestigahan ang kanyang mga kasalanan, isang ulat ay ipadadala sa hari para sa paghatol. Humingi ng hatol ng hari. Opo, dalhin si Chen Feiyuan. Ihagis siya sa bilangguan. Tatay, sagipin mo ako. Tatay, ayokong mamatay. Tatay, dalhin din si Chen Hongyuan. Opo. Umalis kayo. Qin Q. Sinabi kong ibibigay ko sa'yo, isang kasal na walang katulad. Ibig sabihin noon ay humingi ng basbas ng hari para sa ating kasal. Hindi ko inasahan na magiging isang malaking kahihiyan ito. Ang lalaking pinili ko, si Fu Qingqiu, ay dapat isang dragon sa gitna ng mga tao. Bukas na ang kasal.
Mahabang buhay at masayang pagsasama, at magkaanak kayo agad. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay malapit nang magpakita ng kanyang tunay na kulay. Ano ang sinabi mo? Ang kapatid kong lalaki, si Ling Yunlong, sa Fu Family Estate sa Jiangcheng, ay nagpakita ng punishment order. Totoo talaga yon. Nakatago ako sa mga anino. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Alam kong siya, si Ling Yunlong, ay may masamang balak. Noon, kusang loob niyang, ibinigay sa akin ang titulong prinsipe ng Hilagang Hangganan. Ginawa niya, ang ilusyon na walang interes sa kapangyarihan. Pero sa totoo lang, nakakuha siya ng posisyong mas mataas pa kaysa sa prinsipe ng Hilagang Hangganan, ang Panginoon ng Pautosang Parusa. Ang inyong kamahalan, prinsipe ng Hilagang Hangganan, ang monarka ng Daxia, ay inililipat kayo sa Hilagang Hangganan. May masamang hangarin siya. Dapat tayong kumilos agad. Kung hindi, ang pangarap mong maging emperador ay mawawasak ng iyong kapatid. Ayos lang. Hindi niya masisira ang aking dakilang plano. Sa huli, siya ngayon ay isang bulag na tao na lang. Anong silbi pa niya? Gayunpaman, hindi ka naman nagkakamali. Ipasa ang aking utos. Narito po. Lahat ng lihim na ahente at mandirigma mula Wa ay dapat kumilos. Bukas sa tanghali, paligiran ng imperial na lungsod. Papanumpain ko ang monarka na sumulat ng isang pautusan gamit ang kanyang sariling kamay na isusuko ang trono sa akin. Nauunawaan. Yunlong, ang ganda sa ilalim ng belo. 3 taon kong hinintay ito. Mula ngayon, ako na ang iyong asawa sa harap ng batas. Kasalanan ko na pinaghintay kita ng napakatagal. Ano yon? Commander, ulat po. Ang prinsipe ng Shenbei ay lihim na nagpalipat ng piling mga tropa mula sa Hilagang Hangganan. Nakalusot na sila sa daanan. Nakahanda na sila sa ilalim ng kabisera. Higit pa rito, marami sa kanila ay mga mandirigma mula sa Wo. Sila ay malamang nagnanais na saktan ng hari. Anong mga tropa ang kanyang inilipat? Ang Yin Mountain Wolf Cavalry o ang Mobi Iron Guard? Commander, ito po ay ang hukbo ng mga anino. Lihim na sinanay ng palasyo ng prinsipe ng Shenbei. Ang namumuno sa kanila ay ang pinakamahusay na mandirigma ng Wo, si Miyamoto Taro. Ling Yongxiao. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang ambisyon mo. Kahit na prinsipe ka ng Zenbei, hindi ka pa rin nasisiyahan. Gusto mo palang maging hari. Yunlong, ano nang nangyayari? 3 taon na ang nakalipas. Ang aking ama ay namatay sa labanan. Ang titulong Prince of Zenbei ay dapat na sa akin. Pero ako, ay alam kong ang aking nakababatang kapatid ay naghahangad ng kapangyarihan at karangalan. Upang maiwasan ang hidwaan sa pamilya, ibinigay ko ang titulo sa kanya. Pagkatapos, naglibot ako sa iba't ibang lugar. At napunta sa famous Sword Manor. Ako ay naging isang bantay gabi. Ang iyong kapatid ay gustong maging hari. Akala ko, pagkatapos siyang gawing Prince of Zenbei, ay masisiyahan na siya. Sino ang mag-akala na lalo lamang nitong pinalakas ang kanyang ambisyon? Gusto pa niyang patalsikin ang hari at kunin ang kanyang pwesto. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanyang balak. Sa aking utos, magtipon sa Royal City. Oo. Qin Q. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Alam ko. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Maghihintay ako sa iyo sa tanyag na lupain ng tabak. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Sandali. Ang aking tanyag na lupain ng tabak, bagamat ito ay kilala sa mga tabak, mayroon din kaming isang mahiwagang baluti. Ang mahiwagang baluting ito ay ang pinakamamahal na pamana ng aming tanyag na lupain ng tabak, ang baluti ng ungol ng dragon. Kapag isinuot mo ito, magiging ligtas ka sa mga tabak at palaso. Noong mga nakaraang taon, aking lolo ang gumamit nito upang hadlangan ang 12 palaso. Ngayon, magagamit mo ito upang hadlangan ang mga balak at pakana ng iyong kapatid. Maghihintay ako sa iyong ligtas na pagbabalik. Palagi. Hihintayin kita palagi. Sa buhay na ito. At sa susunod. CJ. Babalik akong ligtas, pangako. Hintayin mo ako. Isuot mo itong baluti. Mas lalo kang kamukha ng Fai Lingzu ngayon. Ang galing ng dating.
Sa buhay kong ito, ang aking espada ay isasaga ko lang para sa dalawang uri ng tao, mga kaaway. O ikaw. CJ, ingat ka. Sa totoo lang, may isa pa akong bagay. Itinatago ko ito sa'yo. Huwag mong sabihin. Ihintayin kitang bumalik at sabihin sa akin. Tandaan mo ito. May sasabihin ka pa sa akin. Dapat kang bumalik. CJ, hintayin mong ako'y bumalik. Sino yan? Lord Miyamoto. Nagpadala na ako ng maraming eksperto para paligiran ng palasyo. Ang palasyo ay aasa sa inyong dalawa. Ngayong araw, sinumang maglakas loob na humadlang sa daan ng kanyang kataas-taasan ay mamamatay. Mabuti. Kung tayo ay magtatagumpay, magkakaroon tayo ng walang katapusang kayamanan at karangyaan. Ito ang benepisyo ng pagsuporta sa tagapagmana. Pagkatapos nating magtagumpay, hindi lamang tayo makakaranas ng walang katapusang kayamanan sa buhay na ito. Maging ang ating mga anak at mga apo ay makakaranas ng walang katapusang kayamanan. Nakakalungkot lang na wala kayong mga anak o apo. Sino? Sino yan? Ako. Sino ang tanga? Na hindi alam kung sino kami. Kami ay mula sa 12 constellations, Rooster at Dog. Ang 12 constellations. Si Lin Yunxiao ay umabot pa ng pag-recruit ng ganitong klaseng basurang mababang uri sa kanyang hanay. Akala ko ay isang martial arts master. Sa halip, isang bulag pala. Isang bulag? Bulag nga siya. Alam ko na, nakita na kami ang 12 constellations at naglakas loob ka pang maging ganoon ka palalo. Palalo, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam na kadalasan, mas palalo pa ako kaysa rito. Sabi ko na nga ba, ang tapang mo namang magmalaki. Sa harap naming 12 tagapagbantay ng langit. Nagmamalaki. Hindi mo alam kung sino ako. Hindi mo alam na kadalasan, mas malala pa ang pagmamalaki ko kaysa rito. Gusto mo yatang mamatay. Sino ka ba? Ang pagpatay sa'yo. Parang pagpapatay lang ng langaw. Paano naging ganito kalakas? Ang lakas ng taong ito, naubos ang lakas ko dahil sa kanya. Yuji! Yuji! Anong ginagawa mo dyan? Patayin mo na siya. Hindi niya ako kayang patayin. Sa halip, patay na siya. Kalokohan. Ang galing ni Yuji sa martial arts ay isa sa pinakamagaling. Sa buong Jiangho, paano mo magagawang patayin siya kung bulag ka? Yuji! Anong nangyayari? Yuji! 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 Pinatay mo talaga siya. Sinabi ko sa'yo na gagawin ko. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Kaya ang susunod na mamamatay ay ikaw. Shenbei Wang, Ling Yunxiao, nagpupugay sa inyong kamahalan. Zenbei Wang. Hindi ba't inutusan kita na maggarison sa hilagang hangganan? Bakit ka biglang bumalik? Nanganganib ang buhay ko sa pagsasalita, mahal na hari. Ang aking kapatid, si Ling Yunlong, ay lihim na nag-imbak ng isang token ng parusa sa isang walang ingat na pagtatangkang ibagsak. Ang mismong pundasyon ng Daksha. Katawa-tawa. Muntik na niyang ibuwis ang buhay para protektahan ako. Buong puso siyang naglingkod sa Daksha. Mamamatay siya para sa kaharian nito. Paano niya ito maaaring ipagkanulo? Higit pa rito, ang kanyang token ng parusa ay ipinagkaloob ng yumaong emperador. Hindi ito lihim na inimbak. Nakikiusap ako sa inyong kamahalan na maglabas agad ng kautusan upang ipapatay si Ling Yunlong sa pamamagitan ng libong hiwa. Prinsipe ng Hilaga, ano ang ibig mong sabihin? Ipinapahiwatig mo bang ako, ang emperador, ay dapat, batay lamang sa iyong salita, ay walang habas na papatay sa mismong mga haligi ng estado? Mahal na hari, pinakamabuti kung susundin mo ang sinasabi ng prinsipe na ito. Ling Yunxiao, ano ang balak mong gawin? Mahal na hari, ang gusto kong gawin ngayon. Hindi ba halata? Gusto ng prinsipe na ito ang iyong trono upang maghari sa lahat sa ilalim ng langit. Ikaw na ang pinakamataas na pinuno. Nais mo pang agawin ang trono. Monarka ng dakilang Xia. Lahat ng gwardiya sa palasyo ay naalis na. Ipinapayo ko sa iyo na sundin ang utos ng prinsipe ng Hilaga.
Kung hindi, ang katana kong ito ay madudumihan ng dugo ng monarka ng dakilang Xia. Ling Yongxiao, ikaw, miyembro ng maharlikang angka ng dakilang Xia, ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhan at nagtaksil sa iyong mga ninuno. Mga ninuno, makakakuha ba sila ng pagkakataon ko sa trono? At saka, ang ginto, pilak at mga probisyon mula sa mga wa ay mas nakikita at nahahawakan kaysa sa mga altar ng mga ninuno. Nakalimutan mo na ba ang matinding galit sa pagitan ng dakilang Xia at ng bansang Wa? Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang marami sa ating mga general? Nakalimutan mo na ba ang mga utang na dugo ng mga Wa? Ang kanilang buhay ay kanila, ang kanilang sama ng loob ay kanila. Tanging ang aking buhay, ang aking sarili. Nakipagkasundo na ako sa mga Wo at nagkasundo na. Basta ibigay mo sa akin ang trono. Ibibigay ko ang teritoryo sa Great Wo Kingdom at magpapakita ng katapatan. Mula ngayon, ang pinuno ng Great Wo ang magiging aking hari. Ikaw, para makuha ang posisyong ito, handang ipagkanulo ang dangal ng iyong bansa at maging isang puppet emperor. Paano mo mapapayapa ang ating mga ninuno? Mapayapa. Kung buhay pa sila, marahil gusto nilang matikman kung ano ang pakiramdam ng maging pinuno. Pinuno ng Great Xia. Agad, maglabas ng kautusan ng pagbibitiw. Kung hindi, ngayong araw, tiyak na mamamatay ka. Ling Yongxiao, akala mo ba? Sa pagsuko sa mga Wu, mapapanatili mo ang iyong trono. Ang mga Wu, ituturing ka nilang parang aso. Maging aso mo ako, ang pinakamalakas. Pirmahan mo na ang atas ng pagbibitiw sa trono. Kung hindi, ipinturahan ko ang kwartong ito ng dugo mo. Nararamdaman ko ang isang malakas na hangarin na pumatay. Mukhang. Nandito na si Ling Yunlong. Ano? Lahat ng mga elite ay hindi siya napigilan? Huwag kayong mag-alala, ang inyong kamahalan. Nandito ako, hindi siya makikialam sa pag-akyat mo sa trono. Bilisin mo, umalis ka na. Wala pa tayong nakukuhang atas. Kailangan mong pigilan siya. Lanan. Ang inyong kamahalan, pirmahan mo na ang atas. Pirmahan mo na. Nandito na si Ling Yunlong. Nandito na siya, Ling Yongxiao, dumating na ang oras mo. Ling Yunlong, ang tunay na prinsipe ng hilagang hangganan. Sa wakas, dumating ka na, mga tao ng Wu. Siya ba ang number 1 na sword saint ng Wu? Gong Bentaro. Tama, bagamat hindi mo nakikita, Ginoong Ling Yunlong, ang iyong pandinig ay first class. Ling Yunlong, pambihira ang iyong lakas, ang aking dakilang Wu ay nangangailangan ng isang makapangyarihang tulad mo. Paano kung makipagtulungan ka sa aming dakilang Wu? Itigil mo na ang paglilingkod sa mga naghihinalo at sa isang bansang tiyak na babagsak pa. Kayong mga taga-Wu, wala kayong kahit anong pagpapahalaga sa tamang asal, hustisya, integridad o kahihiyan. Ako, si Ling Yunlong, ay walang interes dyan. Basta tumango ka lamang. Bukas, sa Gintong Luan Hall ay magiging iyong mapalad na araw ng pag-akyat sa trono at pagtatatag ng bagong panahon. Ang aking dakilang Wu ay maaaring tulungan kang maging ang pinuno ng dakilang Xia. Paano naman ang aking kapatid? Hindi ba't sinabi mong tutulungan mo siya na umakyat sa trono? Ang aking dakilang Wu ay palaging nakikipagtulungan lamang sa malalakas, basta't handa ka na sumali sa aking dakilang Wu. Saka, ang aking dakilang Wu ay ihahatid si Ling Yongxiao ng personal sa iyong mga kamay para gawin mo ang anumang naisin mo sa kanya. Ang tanga ng aking nakababatang kapatid, nakakatawa talaga. Naniniwala pa siya na tutulungan siya ninyong mga hapon. Hindi niya alam na kapag wala na siyang silbi, kakalimutan niyo siya nang walang pag-aatubili. Hahaha, Ling Yunlong, may isang matandang kasabihan sa dakilang Xia. Ito ay tinatawag na ang matalinong tao ay marunong umurong. Ngayon, ang pinuno ng dakilang Xia ay nasa kamay na namin mga hapon. Sa iyong lakas lamang, paano mo mapipigilan ang agos ng kasaysayan? Sa dugo at buto ng mga anak ng dakilang Xia, hindi kailanman nagkaroon ng salita para yumukod sa mga taksil na hayop. Ang meron kami ay ang hangaring patayin ang bawat hapon. At ang espada para gawin ito. Hindi ko inakalang mayroon talagang tao sa mundong ito na hindi natatakot sa kapangyarihan, na hindi natatakot sa kamatayan. Mabuti. Ling Yunlong, ako si Miyamoto Taro. Iginagalang kita bilang isang taong puno ng damdamin at tapang. Pagkatapos ng labanang ito, ako ay magbibigay sa iyo ng desenteng living. Hindi ako katulad mo. Pagkatapos kitang patayin, sisiguraduhin kong walang ni isang hapon ang mabubuhay. Dudurugin ko ang mga buto mo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang Niten Ichiryu na estilong panlaban ng espada. Komisan. Tikman mo ito. Estilong Niten Ichiryu. Hiwa ng kawalan.
Yun na lang ba ang kaya mo? Ngayon, ako naman ang mananakit. Ibon ng preyong sumisibad sa hangin isang araw. Tumataas ng 70,000 li ng diretsyo. 70,000 li. Ang pagsanib ng diwa ng tula, sa sining ng paghawak ng espada. At paglikha ng sarili mong estilo, ang iyong Hapons na estilong panandata ay parang laro ng bata. Walang lalim talaga. Ang Naiten Ichiryu ay teknik lamang sa pinakamabuti. Ngunit ang aking dakilang siya na may 5,000 taon ng kasaysayan ay nagsasalita ng daan. Ang daan. Ang daan. Kendo, imposible yan. Ang sinig ng espada ng ating dakilang bansa, ang pinakamalakas. Ang paaralang Naiten Ichiryu ng sining ng espada, ang pinakamalakas, Naiten Ichiryu, Void Slash. Alalahanin ang matayog na pangarap ng kabataan, na minsang nagnanasang maging pinakamagaling sa ilalim ng langit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang lihim. Hindi ako nabulag kailanman. Mahal na hari, kung hindi mo pipirmahan ang atas ngayon, huwag mong sisihin ang espadang ito sa aking kamay. Lin Yun Xiao, ihulog mo ang espadang iyan. Kapatid, ikaw. Nakikita mong buhay pa ako. Dapat ay nabigo ka. Ibinigay ko sa iyo ang trono ng hilagang hangganan. Dahil ayaw kong makita na maglalaban ang magkapatid, ikaw. At hindi ka pa rin kontento. Huwag mong isipin na sapat na ang pagbibitiw sa titulo ng hari ng hilagang hangganan para mapalayas ako. Mula pa noong bata tayo, lagi sinasabi ni tatay na isinilang kang commander. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni inay na protektahan mo ako. Pero sino ba ang nagmalasakit sa akin? Ngayon, narito ka. Nagpapanggap na kuya ko? Sinabi sa akin ng ating mga magulang na protektahan ang aking kapamilya, hindi isang taksil na nakikipagsabuatan sa kaaway at nagtataksil sa ating bansa. Tignan mo ang sarili mo, ano na ang nangyari sa'yo? Itinutok mo ang espada sa pinuno, naglilingkod sa mga wana parang aso. Nakalimutan mo bang ikaw ay isang ling? Ha ha ha. Ang karangalan ng angka ng ling ay nakasalalay sa'yo. Hindi sa akin. Kung may lakas ka para tiisin ang dinanas ko. Natutulog sa niebe sa taglamig. Nagpapatrolya sa hangganan sa tag-araw. Sino ang maglakas loob na hamakin ka? Bakit hindi mo patunayan ang sarili mo? Ngayon, ipinagpapalit mo ang ating bansa para sa proteksyon ng mga wa. Daksha. Lahat ng pag-uusap tungkol sa Daksha ay paraan mo lang para tapakan ako, para umangat ka. Malapit na akong maging pinuno. At ngayon, narito ka, para sirain ang lahat para sa akin. Nasa iyo na ang lahat. Bakit hindi mo na lang ako pabayaan? Hindi ko kailanman nais na makipagkumpetensya sa'yo. Ngunit nais mong ipagpalit ang lupain ng Daxia para sa trono. Ngayong araw, sa pamamagitan ng espadang ito, lilinisin ko ang angkan ng ling. Sa mga taksil nito, Ikaw, hindi ka bulag. Nagkukunwari ka lang. Ha ha ha. Nagkukunwari kang bulag. Kapatid, ang iyong mga pakana ay hindi kakaunti sa akin. ginawa ko yon para imbestigahan ang pagpatay sa dating emperador. Kaya naglibot ako sa mundo na nagpapanggap na bulag. Ha ha ha. Hindi mo na kailangan pang mag-imbestiga. Ang dating emperador ay pinatay ko rin. Dahil ako ay mula sa Star Palace, ang pinuno ng 12 bituin, si Zishu. Gamit ang kapangyarihan ng mga bituin. Lin Yun Xiao, nagsasanay ka ng mga sining ng demonyo. Tumahimik ka. Patayin ko muna siya. Saka kita aasikasuhin. Sa loob ng maraming taon, hindi ka nagbago, handang-handang kang magsapanganib. Nailantad ang iyong mga mahalagang punto. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang talunin. Ang inyong kamahalan, pinatay ni Ling Yunlong ang taksil, sa lugar mismo. Maaari na kayong tumayo. Magaling ang ginawa mo. Sa ngayon, ang milyon-milyong hukbo ng Wu Kingdom ay nasa ating pampang, nakapaligid sa Great Xia. Ang Great Xia ay nasa matinding panganib. Ang inyong kamahalan, si Ling Yunlong, ay handang ipaglaban ang kaharian. At ialay ang kanyang buhay para rito. Mabuti.